Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2381. Well na maayos, sabi ni Gerald na may isang chuckle, malinaw na nalulugod at nasa sabik na sa wakas ay maramdaman ang pag-agos ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Hindi nakakagulat na maraming tao ang matapos ang espiritu ng primordial ng Herculean. Hindi ko alam kung gaano kahose ito hanggang sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay kinuha lamang sa akin ng 3 buwan upang lubos na maunawaan ang mga pamamaraan ng third devotion at Velement. Bulalas ni Gerald habang ang kanyang banal na kahulugan ay patuloy na paggalugad sa kapaligiran. Habang tinatanggal ang kanyang banal na kahulugan, gayunpaman, hindi maiwasang makaramdam si Gerald ng isang malabong pahiwatig ng buhay sa loob ng isang malaking tumpok ng mga labi sa tabi ng Red River. Sa kung gaano ito malabo, malinaw na ginamit ng individual ang pamamaraan ng paghinga ng multo upang pahabain ang kanilang kamatayan. Maaari lamang, iyon si Uncle Z-Man. Sabi ni Gerald sa kanyang sarili habang ang kanyang mga browser ay lumabo. Kahit na hindi kayang dumaan si Gerald sa Red River bago ito, mayroon na siyang kakayahang magbago at mapasigla. Sa pag-iisip nito, ang kaagnasan ng ilog ay hindi na isyo para sa kanya. Hindi alintana, sabik na iligtas siya ni Gerald, kaya't pinatong niya ang mga libro sa kanyang bulsa bago isagawa ang kanyang mga bagong kapangyarihan. Kasunod ng isang gintong flash, si Gerald ay naging maliliit na particle na kahawig ng sentient na gintong alikabok bago boltong paitaas patungo sa ilog. Tulad ng inaasahan, tumagos siya sa ilog na maayos lang. Sa paglipad sa ilog, si Gerald ay nagsumite ng isa pang spell, na nagiging sanhi ng isa pang flash ng gintong ilaw. Kapag ang ilaw ay bumagsak, makikita si Gerald, na tinitingnan ang paraan na dati. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, nawala ang lahat ng kanyang damit, at ganoon din ang 6 na libro. Ito ay sa sandaling iyon nang si Gerald ay napuno ng pagsisisi. Siya ay labis na sabik na i-save si Walter na nakalimutan niyang mag-cast ng mga protection na spell sa kanyang mga damit at mga libro. Ang ilog ay dapat na corroded sa kanila habang siya ay nasa kanyang paglalakad. Habang totoo na na-memorize na ni Gerald ang lahat ng mga lihim na pamamaraan, ang mga libro ay mahalagang mga item pa rin mula nang sila ay isinulat ng nakatatandang iyon. Nakakalungkot na nawasak sila ngayon. Hindi alintana, alam ni Gerald na ang pakiramdam ng paumanhin ay maaaring maghintay. Ang isang simpleng sulyap sa paligid ay ang lahat ng kinuha para kay Gerald na makita na ang karamihan sa yungib ay gumuho. Tila, ang mga ulap ng singaw na nabuo ng ilog ay nakatulong upang mapanatiling buo ang ilang bahagi ng yungib. Ngunit hindi ito ang hinahanap niya. Hindi makita ang anumang nabubuhay na individual na malapit, pagkatapos ay nagbulong si Gerald sa ilalim ng kanyang hininga, anuman ang nangyari, kailangan kong mag-focus muna sa pag-save sa kanya. Sa pag-iisip nito, mabilis na natagpuan ni Gerald ang mga damit ng isang patay na alagad ng Z-Man at inilagay ito bago simulan ang kanyang paghahanap kay Walter. Kapag sa wakas ay matatagpuan niya siya na inilibing sa ilalim ng isang tumpok ng basurahan, itinaas ni Gerald ang kanyang mga braso, na nagpapadala ng isang malakas na alon ng mahahalagang chi habang iniutos niya, Rice. Ang pamamaraan na ginagamit niya ay isa sa 8 kasanayan ng Dragon Lock, at pinayagan siyang alisin ang lahat ng dumi na sumasakop kay Walter ng simpleng alon ng isang kamay. Ano man ang kaso, nang makita si Walter na halos patay sa puntong ito, agad na sinabi ni Gerald, "You Uncle Z-Man." Kasunod nito, agad siyang bumagsak bago simulan ang pamamaraan ng Velement pati na rin ang isang protection spell upang gamutin si Walter sa tulong ng kanyang Herculean primordial na espiritu. Salamat sa Diyos dumating siya sa oras. Tulad ng para sa kung paano nakaligtas si Walter. Yamang ang mga magsasaka ay may iba't ibang mga katawan kumpara sa mga regular na tao, makatuwiran lamang para sa kanilang mga kaluluwa na naiiba din. Sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan ng paghinga ng multo, ang mga magsasaka ay nagawang pabagalin ang pagwawaldes ng kanilang mga kaluluwa. Sa katunayan, ang mga pinagkadalubhasaan ng pamamaraan ay maaaring lumikha ng isang pag-iisip ng kaluluwa, sa gayon pinapayagan silang manatili sa mundong ito magpakailanman. Ito ang pamamaraan na ginamit ni Sister Indigo at ilang iba pa na ginamit ni Gerald. Natutunan ni Gerald ang lahat ng ito kasama na kung paano mapanatili ang isang pag-iisip ng kaluluwa mula sa libro tungkol sa mga porma sayon. Sa pag-iisip nito, nakikita niya na hindi nakamit ni Walter ang isang pag-iisip ng kaluluwa dahil ang kanyang paglilinang ay hindi pa sapat. Kahit na, ang pagpapanatili ng kanyang kaluluwa hanggang sa 4 na buwan ay magagawa pa rin para sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kanyang malubhang pinsala ay tiyak na naging mas mahirap para kay Walter na manatiling buhay.
Alinmang paraan, ngayon na si Gerald ay patuloy na nagpapagaling sa katawan ni Walter, ang pinsala mula sa pag-atake ni Ryder ay dahan-daang naayos. Ang pangalawang mahahalagang organo ng Walter ay nakuhang muli, ang gitnang may edad na tao ay agad na nag-iwas sa sariwang dugo. Dahan-daang binuksan ni Walter ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala, pagkatapos ay nagbulong si Walter, mayroon ba, nakarating ba ako sa Netherworld? Kabanata 2382. Negatibo, Uncle Z-Man. Hindi ka namamatay anumang oras sa lalong madaling panahon. Sagot ni Gerald, inalis ang kanyang mga palad ngayon na ang kalagayan ng gitnang may edad na ay nagpapatatag. Gerald. Iyon ba, talagang ikaw? Buhay ka. Bulalas ang nagulat na si Walter sa kasiyahan. Ako, at mayroon kaming rider upang pasalamatan iyon. Hindi alintana, magbibigay ako ng isang mas detalyadong paliwanag sa sandaling bumalik kami sa ibabaw, sagot ni Gerald. Deal. Sabi ni Walter habang dahan-daang nakarating siya sa kanyang mga paa, na maliwanag na siya ay mahina pa rin. Ang lahat ng isang biglaang, malakas na pag-rumbling ay maaaring marinig sa buong paligid nila, na sinusundan ng kung ano ang naramdaman tulad ng isang heatwave. Naiintindihan na nagulat, sinenyasan si Walter na tanungin, ano sa mundo ang nangyayari? Si Gerald mismo ay sinisiyasat na ang lugar na may kanyang banal na kahulugan, at makalipas ang ilang sandali, sumagot siya ng walang tigil, ito ang Red Flame Dragon. Panipi. Habang inaasahan ni Gerald, hindi nagtagal bago lumakas ang pag-rumbling at sa loob ng ilang segundo, isang napakalaking, nagniningning na pulang dragon ang gumapang mula sa isang yungib sa buong ilog. Sa mas malapit na inspeksyon, ang buong katawan nito na hindi bababa sa 20 metro ang haba ay sobrang pula kaya ito ay kahawig ng nasusunog na karbon. Ano pa, ang bawat isa sa 4 na mga paa nito ay may napakalaking mga claw na mukhang matigas, at malakas. Ang panunood habang ang galit na dragon ay umuungal sa Gerald at Walter, ang nagulat na nasa gitna na may edad na tao ay nagbigkas, ngunit paano? Paano ito lumabas sa sarili nito? Panipi. Dapat ay nasira ko ang selyo nito nang tumakbo ako sa pormasayo ng Red River noon. Hindi alintana, ipinapalagay ko na ang amoy ng mga nabubuhay na bagay ay iginuhit ito. Sagot ni Gerald. Anong masamang kapalaran? Sa kabila ng pamamahala upang mabuhay ng matagal, isipin na malapit na akong maging pagkain ng dragon. Ano pa, ang lahat ng mga paglabas ay selyadong kaya hindi natin masubukan na makatakas. Hinaplos ang nabali sa Walter. Si Gerald mismo ay kasalukuyang nakatitig sa mga mata ng dragon. Kahit na ang hayop ay mukhang nakakatakot, malinaw na natatakot ito sa Red River, na ibinigay kung paano ito pinipigilan ang distansya nito. Kahit na mayroong isang maikling katahimikan, na natapos kapag ang dragon ay dahan-daang tumayo sa mga binti ng hind nito bago ilabas ang isang malakas na dagandong at umusbong ng isang pares ng malaking pakpak. Nanlaki ang mga mata nang makita niya iyon, ang ngayon ay nagpanik na si Walter ay nagsabi, ito, darating. O Diyos, ayaw kong kainin ng bagay na iyon. Mangyaring, ihagis mo ako sa ilog habang maaari mo, Gerald. Panipi. Naiintindihan, hindi gagawin ni Gerald iyon. Gayunpaman, kahit na natutunan na niya ngayon ang lahat ng mga kataas-taasang pamamaraan ng langit, hindi pa talaga siya nakipaglaban sa isang dragon dati. Sa pag-iisip nito, hindi pa sigurado ang tagumpay, at alam ni Gerald na kailangan niyang tretuhin ng seryoso ang labanan na ito. Nang walang babala, ang Red Flame Dragon ay nag-flap ng nagninangas na mga pakpak bago mag-boltong patungo kay Gerald. Ngayon na ito ay may mataas na lupa, kinuha ng dragon ang pagkakataon na mag-apoy ng isang flamethrower patungo sa duo. Tiyo ng ikalimang pag-atake ng apoy. Sinigawan ng nakagulat na si Walter habang mabilis niyang isinara ang kanyang mga mata. Tulad ng para kay Gerald, tumayo siya sa harap ni Walter at mabilis na isinaaktibo ang lahat ng chi sa kanyang katawan. Ang pagtuon sa kanyang yang. Hadlang sa harap nila. Kapag ang malakas na pag-atake ay nakilala ang hadlang ni Gerald, isang malakas na pagkagalit ang maaaring marinig. Gayunman, higit sa pagkabigla ng Airborne Dragon, gayunpaman, ang hadlang ni Gerald ay nagawang sumipsip ng lahat ng apoy. Bago pa mabawi ang dragon mula sa pagkabigla nito, sumigaw si Gerald, magkaroon ng lasa ng iyong sariling gamot, hayop. Kasunod nito, naaktibo niya muli ang kanyang kapangyarihan at pinakawalan ng lahat ng kanyang chi bago mabaril ang pag-atake ng dragon pabalik dito. Ang counterattack ay tumama sa parisukat ng dragon sa katawan nito, na nagre-resulta sa pag-ungol ng dragon dahil halos ito ay kumatok. Bagaman ang katawan ng dragon ay natural na naiilawan ng apoy, ang apoy mula sa ikalimang pag-atake ng siga ay ginawa na may ibang proseso, na ang dahilan kung bakit mas malakas ito kaysa sa default na apoy ng dragon. Hindi alintana, sa tulong ng mga pakpak nito, pinamamahalaang ng dragon ang sarili bago mabilis na lumapag sa tabi ni Gerald.
Taliwas sa dati, gayunpaman, ang mga mata nito ay napuno ng takot habang ang dugo ay lumayo mula sa dibdib nito. Kabanata 2383. Tulad ng para sa flabbergasted na si Walter na pansamantalang nagulat upang sabihin ang isang salita, sa kalaunan ay bumagsak siya bago magtanong, ano sa mundo iyon, Gerald? Ngayon pakiramdam na mas tiwala, sumagot lang si Gerald, iyon ang panimulang taktika ng shift. Ito ay isang paraan ng Velement. Gamit nito, nagawa kong bigyan ng lasa ang hayop na ito ng sariling pag-atake. Panipi. Nang marinig iyon, ang Red Flame Dragon ay agad na nagalit muli. Kahit na ito ay mananatiling takot sa nakaraan, ito ay nabilanggo ng napakatagal. Sa pag-iisip nito, ngayon ay nagiging kapangyarihan ang puot nito. Biglang pagangat muli sa lupa, ang dragon pagkatapos ay gumawa ng isang flip sa hangin bago mabilis na ice swipe ang buntot nito, na nagpapadala ng isang aerial shockwave patungo kay Gerald. Bilang tugon, ipinadala ni Gerald ang kanyang sariling shockwave. Sa huli, gayunpaman, mas malakas si Gerald, at natapos ang dragon na muling kumatok sa lupa. Nanginginig habang dahan-daang bumangon, malinaw na hindi nito inaasahan na ito lamang ang makapangyarihang ito. Ngayon alam na ang pagkatalo nito ay malapit na, nagpa siya ang dragon na ito ay oras na ito ay umatras. Ginamit nito ang huling bit ng lakas nito upang ilunsad ang isang flamethrower patungo sa Gerald. Habang hinaharangan ni Gerald ang pag-atake, kinuha ng dragon ang pagkakataon na lumipad sa ilog at bumalik sa kuweba nito. Nang makita na nawala ang dragon, agad na sinabi ni Walter, iyon ay napakatalino, Gerald. Gayunpaman, bakit mo pinakawalan ang dragon? Panipi. Bueno, mayroon na tayong dugo, kaya maaari rin nating malaya ito, sagot ni Gerald habang ibinigay niya ang dugo ng dragon na lihim na nakolekta niya ng mas maaga kay Walter. Dahil ang lugar na ito ay medyo nasira na, maaari rin niyang hayaang mabuhay ang dragon. Bukod, maaari itong samahan ang bangkay ng huli na senior. Alinmang paraan, kahit na nalulugod si Walter na matanggap ang dugo, ang kanyang ngiti ay mabilis na naging isang maliit na pagsimangot habang tinanong niya, habang mahusay na mayroon tayong dugo, paano tayo lalabas sa lugar na ito? Narito, blindfold ang iyong sarili sa ganito. Mayroon akong paraan. Sagot ni Gerald habang itinatapon niya ang isang piraso ng tela kay Walter. Habang pinag-aaralan ang pamamaraan ng Velement, natutunan ni Gerald ang isang banal na trick na kilala bilang mahusay na transportasyon. Sa pamamagitan ng paggamit nito, maaari niyang kontrolin ang elemento ng lupa, sa gayon pinapayagan siyang tumagos sa lupa. Sa pag-iisip nito, kahit na ang porma sayon sa itaas ay maaaring ihinto ang Gerald ngayon. Hindi alintana, makalipas ang ilang sandali na binulag ni Walter ang kanyang sarili, maaari niyang manampa na naramdaman niya ang maraming buhangin at mga bato na dumula sa kanya. Makalipas ang 10 minuto nang sa wakas ay sinabi ni Gerald, sige, maaari mo nang buksan ang iyong mga mata ngayon, Uncle Zeman. Matapos gawin tulad ng sinabi ni Gerald, agad na natigilan si Walter. Nasa itaas na sila ng lupa. Sa kung paano ang pag-jarring ng switch sa tanawin ay, hindi makakatulong si Walter ngunit magtaka kung ito ba ay isang masamang panaginip lamang. Di nagtagal, umiling-iling si Walter bago magalang na sabihin, lahat ng nangyari ay tunay na isang pagpapala sa disguise. Pagkatapos ng lahat, nakikita ko na halos ganap na pinagkadalubhasaan mo ang iyong Herculean Primordial Spirit. Ano pa, tila nalim mo rin ang maraming mga banal na pamamaraan. Panipi. Pinagpaputok mo ako, Uncle Zeman. Kung hindi ito para sa iyo, mamatay ako sa yungib na iyon mga buwan na ang nakakaraan. Ginawa ko rin na mawala ka sa braso mo. Panipi. Muttered Gerald na habang nagpapasalamat ay hindi makakatulong ngunit nakakaramdam ng kasabay. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang namin pinamamahalaang upang mabuhay, ngunit nakuha din namin ang dugo na napunta namin. Iyon ay sapat na ng isang pagpapala para sa akin. Bulalas ni Walter na may masigasig na pagtawa. Ito ay sa sandaling iyon kapag ang isang boses ng Gruff ay maaaring marinig na tumatawag, sino ang pumupunta doon. Kasunod nito, ang isang pangkat ng mga taong may mga kulong na pinamumunuan ng isa pang pangkat ng mga nakamask na lalaki na itim ay nagsimulang maglakad patungo sa duo. Mula sa kung ano ang pakiramdam ni Gerald, ang mga taong nakakakilabot ay sa halip malakas na mga magsasaka. Ano ang kahulugan nito? Muttered Gerald at Walter nang sabay-sabay habang sila ay nagpalitan ng sulyap. Nang makilala si Walter, ang mga nakakadulas na lalaki ay agad na mukhang nakilala nila ang kanilang tagapagligtas. Ang isa sa kanila ay nagsabi, Mr. Zeman. Ikaw ba talaga? Please. I save kami. Panipi. Kinuha ang nalilito na si Walter ng 1 minuto, ngunit sa kalaunan ay sumagot siya, hindi ba? Kapatid na si Hay ng Avatar Feast. Tama iyon. Dinukot kami ng mga alagad ni Ryder.
Mangyaring, iligtas kami. Sumigaw ng matandang Hane. Matandang tanga ka. Paano mo tinawag ang master sa pamamagitan ng kanyang pangalan? Dapat kang magkorteng ng kamatayan. Sigaw ng isa sa ang mga kalalakihan na itim habang sinubukan niyang saksakin ang kanyang taybak sa pamamagitan ng matandang Hane. Sa kabutihang palad, mabilis na yumapekto si Gerald upang itaas ang kanyang kamay at lahat ng biglaang natagpuan ang umaatake na tao. Ang kanyang sarili ay nayang patungo kay Gerald sa pamamagitan ng ilang hindi nakikita na puwersa. Kinukuha ang lalaki sa kanyang leeg, nagtanong si Gerald sa isang matigas na tono, nasaan si Ryder? Kabanata 2384. Impyerno kung alam ko. Walang takot na panatiko. Patayin mo sila. Umungulang nakuna na tao na nag-uudyok sa iba pang 40 o kaya ang mga lalaki na itim upang iguhit ang kanilang mga blades at singilin kay Gerald. Nang makita iyon, dinurog ni Gerald ang leeg ng lalaki sa kanyang pagkakahawak bago ibagsak ang sariwang bangkay at inilalabas ang kanyang palad patungo sa mga papasok na assailant. Sa tulong ng 8 lock ng dragon, nakakuha siya ng kontrol sa mga kalalakihan sa loob ng ilang segundo. Kasunod nito, pinakawalan ni Gerald ang isang pag-akyat ng mahahalagang chi na pinilit ang mga kalalakihan na dahan-daang naglalayong ang kanilang mga blades patungo sa kanilang mga puso at tulad nito, ang mga kalalakihan na nasa itim ay wala na sa buhay. Mabilis na nangyari ang lahat. Hindi alintana, nang makita na sila ay malaya na ngayon, ang matandang Hane at ang iba pang mga bihag ay mabilis na yumuko sa harap ni Gerald habang binigkas, malakas ka, batang kapatid. Salamat sa pag-save sa amin. Panipi. Kapag napalaya sila mula sa kanilang mga shackles, sinimula ng matandang Hane kung paano sila nakarating sa kanilang kasalukuyang sitwasyon habang ito ay naka-out, pinalabas ni Ryder ang kanyang mga tauhan sa loob ng kaunting oras upang makuha ang mga magsasaka at pilitin silang masira ang pagbuo sa kanilang mga katawan. Halos 500 sa kanila ang nawala ng buhay sa puntong ito, at ang mga magsasaka mula sa Old Hainese Group ay bahagi ng mas bagong kapalit na batch. Matapos marinig ang lahat ng iyon, hindi maiwasang sabihin ng nakasimangot na si Gerald na wala ito ni Ryder. Bago pa man sumagot, ang isang sigaw ay maaaring marinig na nagsasabi, natapos na sila. Mabilis. Palibutan sila. Panipi. Sa loob ng ilang segundo, hindi bababa sa 100 higit pang mga kalalakihan na itim ang gumawa ng kanilang hitsura. Nanunood habang mabilis silang nagsimulang magsara, pagkatapos ay inutusan ni Gerald, Old Hane. Tumakas kasama si Uncle Zeman sa ngayon. Maaari mong iwanan ang mga ito sa akin. Panipi. Kami ay, habang ikaw ay malakas, batang kapatid, mag-ingat sa kanilang mga pormasayo ng taybak. Sagot ni Old Hane. Matapos mapanood si Gerald na tumango, pagkatapos ay sinimula ni Hane ang natitira. Sa sandaling napakalayo nila, inilagay ni Gerald ang kanyang mga braso laban sa kanyang likuran bago lumingon upang harapin ang mga papasok na lalaki. Nanginginig ang kanyang ulo, si Gerald pagkatapos ay nanunuya sa isang nakakalibog na tono, nagulat ako na ang walang puso na B***starred ay may maraming mga alagad. Gaano ka manggahas na magulo sa aming Panginoon? Sasanduan ka namin sa mga shreds. Ayusin ang pagbuo. Umungol ang isa sa mga kalalakihan, na nag-uudyok sa malaking pangkat ng mga individual na magsimulang bumuo ng isang napakalaking pagbuo ng taybak. Oh, nakikita ko na ang pagbuo ay dinisenyo batay sa mga prinsipyo ng pagbuo ng Scepter Deeper. Tila napakalakas din. Sa kasamaang palad, binulong ni Gerald ang isang ulo niya. Ano? Bart ang lalaki sa itim. Masyado itong nakatuon sa nakakasakit. Halos mayroon itong anumang mga nagtatanggol na kakayahan. Sa pag-iisip nito, tila ang pag-unawa ni Ryder sa pagbuo ng Scepter Deeper ay hindi masyadong pinutol. Ipinaliwanag Gerald. Bullsh**T. Alam ng lahat na ang pagkakasala ay ang pinakamahusay na pagtatanggol. Namumula ang lalaki sa itim habang ang napakalaking pagbuo ng taybak na mukhang hindi mabilang na mga nakamamatay na bituin ay nagsimulang lumipad patungo kay Gerald. Nakangiting bilang tugon, pagkatapos ay nakakuha si Gerald ng kanyang sariling pag-atake bago sabihin, ganito ba? Pagkatapos ay kunin mo ito. Sky Split. Panipi. Kasunod ng pag-anunsyo ng kanyang pag-atake, puro ni Gerald ang kanyang chi at naging isang talon at sa pagturo ng dulo ng talon patungo sa kalangitan, sinimulan ang pag-atake. Habang nagsimula ang lupa, ang ilan sa mga kalalakihan na handa na mag-pound sa batang lalaki bago ito natagpuan ang kanilang mga sarili na nagyelo sa lugar ng napakalawak na presyon. Ano sa mundo ang nangyayari? Sigaw ng ilan sa mga kalalakihan na petrified. Bilang tugon, isinara ni Gerald ang kanyang taybak sa kanilang direksyon na nag-uudyok sa isang napakalaking aura blade na tila gawa ng hangin upang bumagsak sa kanyang mga kaaway. Sa kung gaano kalakas ang pag-atake, ang mapanirang kapangyarihan nito ay marahil ay hindi mahina kaysa sa 100 tonelada ng mga explosibo.
Hindi alintana, ang sumunod ay ang mga hiyawan ng paghihirap habang ang mga ulap ng alikabok ay lumipad sa buong lugar. Kapag na-clear ang view, isang napakalaking gash ang makikita sa lupa. Tulad ng para sa mga alagad, lahat sila ay namatay. Ang ilang mga gorally, at ang ilang mga ganap na singaw. Kabanata 2385. Sa sandaling iyon, si Ryder na nakaupo sa pasukan ng yungib na halos 100 milya ang layo mula kay Gerald ay hindi makakatulong ngunit buksan ang kanyang mga mata habang siya ay nagbulong, sino iyon? Habang ang ibang mga tao ay maaaring nagkakamali na ang paputok na tunog ay kulog lamang, isang advanced na magsasaka tulad ni Ryder ay madaling sabihin na ang tunog ay talagang nagmula sa isang nagwawasak na presyon na nagmula sa isang mas malakas na alon ng chi. Iyon ba, isang porma sayon? Sino sa mundo ang kahit na may kakayahang lumikha ng gayong malakas na porma sayon? Ito ay maaaring mas malakas kaysa sa Siemens-Lance Daylight Extermination Formation. Muttered Ryder habang siya ay sumimangot ng bahagya. Nagtataka ako kung maaari ba itong maging resulta ng isang malakas na martial art sa halip ngunit hindi gaanong nakakaintindi. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang aking ikapitong taybak na ulan ay sapat na malakas upang maipakita ang malawak na pinsala. Panipi. Idinagdag ni Ryder, ang kanyang kilay ay lumalakas ng higit pa habang iniisip niya ito. Kahit na sinabi niya iyon, matapat niyang ginasto ang kanyang pangalawang haka-haka ng higit pa. Ano man ang kaso, ipinikit niya muli ang kanyang mga mata upang magpahinga. Si Ryder, para sa isa, ay hindi natatakot sa magsasaka na nagawa iyon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat na nagtatrabaho sa ilalim niya ay hindi kahit na maglakas loob na tumingin sa kanya sa mata. Bigla-bigla, narinig niya ang isa sa kanyang mga alagad na galit na sumigaw, sino ka? Pupunta ako para sa iyong Panginoon. Hakbang kung hindi mo nais na mamatay. Kinutya si Gerald habang inilalagay niya ang kanyang mga braso laban sa kanyang likuran. Bago mag-retort ang alagad, si Gerald ay nawala na at muling lumitaw sa harap ni Ryder. Ginamit na lang niya ang Golden Blaze Somersault. Alinmang paraan, kahit na ang malakas na pag-iisip ay natagpuan ang kanyang mga mata na nanlaki sa pagkabigla habang siya ay lumundag sa kanyang mga paa habang binubulales, G. Gerald. Hindi ka patay. Panipi. Si Ryder ay nararapat na flabbergasted. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang mapanirang mga kakayahan ng Red River kaysa sa iba. Hindi alintana kung gaano kataas ang paglilinang ng isang tao, ang pangalawa ay nakipag-ugnay sila sa Red River, tiyak na sila ay singaw hanggang sa kaluluwa. Sa pag-iisip, ang sinumang kapos palad na sapat na papatayin ng ilog ay hindi na makakapag-reincarnate. Mas buhay ako kaysa sa dati. Matapat, salamat sa iyo na natapos akong mapalad. Retorted Gerald na may isang smirk. Mapalad. Ikaw, pinag-uusapan ng tungkol sa Herculean Primordial Spirit, hindi ba? Iyon marahil kung ano ang naisave sa iyo, di ba? Wala akong nakikitang posibilidad. Bulalas ang sabay na nagulat at nasisiyahan kay Ryder. Ang kanyang kasiyahan ay nagmula sa dalawang mga kadahilanan, ang una ay ang katotohanan na si Gerald ay tunay na tila nagtataglay ng Herculean Primordial Spirit. Tungkol sa iba pa, ito ay dahil hindi niya magawa. Kumpirma na ang Herculean Primordial Spirit ay kasing kataas-taasang tulad ng inilarawan ng mga alamat. Matapos ang napakatagal, si Ryder ay halos nawala ang lahat ng pag-asa na mabawi ang Herculean Primordial na espiritu, kahit na pinamamahalaan nila upang makapasok sa yungib. Upang isipin na ang may-ari ng Primordial Spirit ay darating sa kanya sa halip. Ano ang isang mapagmahal na Diyos sa mundong ito? Mabilis na nag-snap mula rito, pagkatapos ay kinutya ni Ryder, tila hindi ako direktang naging sanhi ng pagbutihin ng iyong paglilinang. Ano man. Ang iyong nakamamatay na pagkakamali ay ang pagpili na lumitaw sa harap ko muli. Alam ko na iyon. Ang Herculean Primordial Spirit ay napakabihirang. Sa sinabi nito, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na lubos na makabisado ito. Panipi. Ang Herculean Primordial Spirit. Ang isa sa alamat. Bulalas ng ilan sa mga kasalukuyang magsasaka habang tinitigan nila si Gerald sa pagkabigla. Well, kailangan ko ng isang tao upang subukan ang aking bagong martial arts sa. Sagot ni Gerald habang gestured siya para sa pag-atake ni Ryder. Ikaw na cocky kid. Tiyakin kong mananatili kang patay sa oras na ito, ungol ni Ryder habang ang nakamamatay na hangarin ay sumabog sa kanyang mga mata. Kasunod nito, naglunsad siya ng isang aura blade patungo kay Gerald habang umuungal, Thunder Strike. Kapag ang pag-atake ni Ryder ay mga pulgada lamang ang layo sa kanya, umiling lamang si Gerald bago isinaaktibo ang kanyang gintong pagsabog na somersault. Sa isang flash, wala na si Gerald, na nagiging sanhi ng aura blade na patuloy na lumipad hanggang sa bumangga ito laban sa dumi at nagdulot ng isang ulap ng alikabok.
Nang mapagtonto na si Gerald ay madaling magawang yumigtad sa kanyang pag-atake, nadama ni Ryder ang kanyang puso na lumaktaw ng isang matalo tulad ng naisip niya, ano ang impyerno. Upang isipin na mayroong isang martial art na may kakayahang mapigilan ang presyon ng aking aura blade. Hindi ito maganda. Kudlit. Tulad ng pag-ikot ni Ryder, mabilis niyang napagtanto na nakatayo na si Gerald sa likuran niya. Kabanata 2386. Bago pa man yumapekto si Ryder, itinuro na ni Gerald ang kanyang bagong tinawag na talon patungo sa kalangitan habang sumisigaw, Sky Split. Kasunod nito, ang isang humongous aura blade ng hangin ay mabilis na nagsimulang bumaba patungo sa matanda. Sigaw ni Ryder habang ang kanyang puting buhok ay sumayaw sa gale na nilikha ng di makajos na presyon ng higanteng aura blade. Sa kung gaano siya kakilakilabot, ang agarang pagkilos ni Ryder ay upang ihinto ang pag-atake kaysa sa pag-iisip na subukang hadlangan ito. Sa kabutihang palad, maiwasan ni Ryder ang nakamamatay na pag-atake tulad ng pag-crash ng aura blade sa lupa. Kahit na, natapos pa rin niya ang nasugatan dahil sa malakas na chi. Nakaramdam ng pananakit ng kanyang dibdib habang siya ay natitisod ng ilang mga hakbang pabalik, ang ngayon malawak na mata na si Ryder ay sinenyasan na mag-motor, ang isang malakas na paglipat. Kahit na ang iba pang mga magsasaka ay hindi makakatulong ngunit kumalas matapos masaksihan ang lahat ng iyon. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang mahusay na masters, at ang kanilang mga pamamaraan ay sobrang kataas-taasan na ito ang unang pagkakataon na nasasaksihan pa nila ang mga nasabing pag-atake. Kapag naayos ang mga ulap ng alikabok at nahuli ni Ryder ang kanyang hininga, sinenyasan ng matanda na tanungin, ano ang martial art? Saan mo ito natutunan? Panipi. Nasiyahan sa kapangyarihan ng kanyang pag-atake, si Gerald ay naiinis na nag-retort, saan, tatanungin mo. Ikaw, pinamamahalaang mong ipasok ang mga banal na pagkasira, hindi ba? Iyon lamang ang paraan na natutunan mo ang mga kataas-taasang pamamaraan ng langit na ito. Kukunin ko, papatayin kita. Umungol ang mabaliw na Ryder habang ang kanyang mga mag-aaral ay dilat. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, pagkatapos ay nagpadala si Ryder ng isang ikapitong sword rain attack. Dahil sa kung gaano kalaki ang pag-atake, halos lahat ng nanunood ay agad na pinilit na protektahan ang kanilang mga mata. Ngayon, labis kong pinapagana ang iyong diskarte sa tayback. Retort Gerald habang agad niyang sinimulan ang pangalawang estilo, Third Hell. Kasunod nito, tatlong mahahalagang puntos ng chi ang nagsimulang mag-fuse ng mabilis sa dulo ng kanyang talon na nag-uudyok sa buhangin at mga bato sa paligid nila upang simulan ang pag-swirling ng mas mabilis at mas mabilis hanggang sa nabuo nila ang dalawang napakalaking buhawi. Sa puntong ito, ang mga magsasaka ay tumigil na sa pagsubok na masira ang pagbuo. Sa halip, lahat sila ay nagtipon sa isang tabi upang obserbahan ang labanan. Anong uri ng mga pamamaraan ang ginagamit ng dalawa? Lalo na ang mga ginamit ng binata na iyon. Ang bawat isa sa kanyang nakakakilabot na galaw ay tila may kakayahang matinding pagkawasak. Ang batang iyon ay tiyak na may itaas na kamay. Bulalas ng isa sa mga magsasaka. Sa totoo lang, malinaw na hindi mahawakan ni Ryder ang pagharang sa nakaraang pag-atake. Sa pag-iisip nito, bakit sinusubukan pa rin niyang lumaban? Panipi. Ano man ang kaso, ang Third Hell ay isang mahusay na paglipat. Habang ang kamanghamanghang karamihan ng tao ay patuloy na tinatalakay ang labanan sa kanilang sarili, sina Gerald at Ryder mismo ay nagpatuloy sa mga suntok sa pangangalakal. Tulad ng para sa mga alagad ni Ryder, ang alinman sa kanila na nagtangkang magsara upang matulungan ang kanilang Panginoon na natapos ang pagkawasak mula sa manipis na presyon na isinasagawa ng dalawa. Maging si Ryder na nakabitin pa rin ay nag-ubo na ng dugo paminsan-minsan. Ito ay masama. Isa pang direktang suntok ng mahahalagang chi mula kay Gerald at tapos na siya para sa. Si Gerald, sa kabilang banda, ay hindi maiwasang makaramdam ng bahagyang nakakaaliw na ang matandang ito ay masigasig na mamatay. Bigla-bigla, nagsimulang tumawa si Ryder bago umungol, malakas ka, bibigyan kita. Gayunpaman, imposible para sa iyo na ibagsak ako ng madali. Magkaroon ng isang lasa ng aking demonyong Anino Split. Panipi. Kasunod ng anunsyo na iyon, biglang lumitaw ang isang doppelganger na si Ryder. Kahit na ang pamamaraan ng Demonic Shadow Split ay hinihiling sa gumagamit na mawala ang kalahati ng kanilang paglilinang, nais ni Ryder na talunin si Gerald na hindi na siya nagmamalasakit. Hindi alintana, pagkatapos ng isang nakamamatay na suntok para sa totoong matandang lalaki, ang doppelganger ay umungol sa sakit bago ganap na sumangga. Nakakakita ng kanyang pagkakataon, ang tunay na Ryder pagkatapos ay lumayo patungo kay Gerald habang sumisigaw, kulog na palad ng buto. Sa loob ng ilang segundo, ang katawan ni Ryder ay nagsimulang kumikinang habang kinukumpirma niya ang lahat ng kanyang mahahalagang chi sa kanyang palad bago pinatulan ito ng tama sa dibdib ni Gerald.
Kabanata 2387. Kahit na kailangan niyang isakripisyo ang kalahati ng kanyang Triton Chi, ganoon din. Ang kanyang palad ngayon ay pulgada ang layo mula sa dibdib ni Gerald, hindi maiwasang tumawa si Ryder habang umuungol siya, mamatay. Gayunpaman, ang kanyang pagtawa sa lalong madaling panahon ay tumigil nang mapagtanto niya na ang lahat ng kanyang palad ay nawala. Stupefied, agad na sinabi ni Ryder, "Wow, Vat. Saan napunta ang lahat ng aking lakas?" Panipi. Ang tanong ni Ryder ay sinagot sa susunod na segundo. Kapag ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang palad ay pinaputok mula sa likuran ni Gerald. Sa huli, ang kapangyarihan ng kulog na pagdurog ng buto ng Ryder ay naridirect sa natitirang mga alagad ng matanda, at ang mga hiyawa ng paghihirap sa lalong madaling panahon ay napuno ng hangin. Bilang ito ay naka-out, ginamit lamang ni Gerald ang isa sa kanyang mga banal na galaw, paglilipat ng Bloom Bomb. Bulalas ng nakagulat na Ryder. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi nabibigyan siya ni Gerald anumang oras upang mabawi. Sa pag-iisip nito, sinimulan ng batang lalaki ang kanyang ikatlong estilo ng tayback habang sumigaw, Mach Infinite. Sumpa! Ang ungol na si Ryder na ang buhok ay nakatayo na sa dulo. Alam na nawala na siya, binigyan ni Ryder ng isang pangwakas na dagandong bago mabilis na pinapagana ang kanyang enerhiya. Napakabilis nito na bago pa man mabuo ni Gerald ang kanyang susunod na talim ng aura, ang matandang duwag ay nakatakas na sa isang ulap ng makapal na usok. Gaano kabilis? Banggang si Gerald habang inalis niya ang kanyang kapangyarihan. Kahit na pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng mga pamamaraan na iyon, ito pa rin ang kanyang unang pagkakataon na ginagamit ang mga ito sa aktwal na labanan. Sa pag-iisip, ang kanyang kakulangan ng karanasan ay kung ano ang nagpapahintulot sa tuso na si Ryder na makatakas sa oras. Ang pagsasalita tungkol sa tuso, upang isipin na ang matandang lalaki ay may kakayahang ipatawag ang isang doppelganger na kumuha at maglunsad ng mga pag-atake para sa kanya. Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na ang kalahati ng espiritual na kakanyahan ni Ryder ay nawasak sa paglikha ng doppelganger, kaya marahil ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya gamit ang paglipat na iyon. Pagkatapos ay muli, kung gaano kabilis umuusad si Gerald, hindi na niya kailangang matakot na matandang iyon. Samantala si Ryder na gumawa lamang ng halos 100 milya ang layo ay natagpuan ang kanyang sarili na nag-ubo ng dugo sa pangalawang tumigil siya sa paglipat. Pakiramdam ang chi sa kanyang dibdib ay sumunog, si Ryder pagkatapos ay dahan-daang inilatag sa lupa bago bumaluktot. Naghahanap ng hindi kapani-paniwalang battered, ang nanginginig na Ryder ay sinenyasan na mag-mutter, third hell tinawag niya ito, kung ano ang isang malakas na paglipat. Sa kabila ng pagtawag ng aking doppelganger, nasaktan pa rin ako ng natitirang kapangyarihan ng Aura Blade. Si Gerald ay may ilang iba pang pamamaraan na ganap na hindi papansinin ang aking pag-atake din. Ang The Man-Boy na iyon, hindi lamang siya nagtataglay ng Herculean Primordial Spirit, ngunit natagpuan din niya ang kayamanan sa mga banal na lugar ng pagkasira. Hindi ko rin maisip kung gaano siya kalakas ngayon. Panipi. Sa kabila ng kung paano siya pinalo, si Ryder sa lalong madaling panahon ay nakarating sa kanyang mga paa bago magpatuloy na umalis, ang kanyang kamay laban sa kanyang dibdib sa buong oras. Tulad ng para kay Gerald, mabilis niyang na-save ang natitirang mga magsasaka bago bumalik sa tirahan ng Z-Man. Habang totoo na nabuhay muli ni Gerald. Malubhang pinsala. Sa pag-iisip, pagkatapos ng paggamot sa miya sa dugo ng dragon, agad siyang pumasok sa pag-iisa upang simulan ang paggaling. Kapag sinabihan si Gerald kung nasaan si Walter, ang batang lalaki ay nagpunta upang suriin siya. Sa kanyang paglalakbay doon, naisip niya ang tungkol sa pinsala na sinuportahan ni Walter sa kanyang nakaraang labanan kay Ryder. Mula sa naalala niya, ang pamamaraan ng palma na ginamit niya ay nagdala ng malaking pinsala sa kanyang espiritual na kakanyahan. Para bang hindi pa sapat iyon, lalo din siyang nasugatan sa pag-atake ng palad ni Ryder. Kabanata 2388. Bagaman totoo na pinagaling ni Gerald ang karamihan sa pinsala, walang magagawa ang batang lalaki tungkol sa nasugatan na meridian ni Walter at larangan ng Elixir of Life. Sa pag-iisip nito, matapat na imposible para sa Walter na magpatuloy sa paglilinang. Nang mapansin na tinitigan siya ni Gerald, si Walter na maaaring hulaan kung ano ang iniisip ng bata ay sinenyasan na limasin ang kanyang lalamunan bago sabihin, alam ko ang tungkol sa aking kalagayan, Gerald, kaya hindi ko inaasahan na makapagpapatuloy na magtanim. Huwag kang mag-alala, natutuwa ako na maaari akong manatiling buhay. Gayunman, may isang bagay na nakakalungkot sa akin, na ang katotohanan na maaaring walang anumang mga Z-Men sa hinaharap na nagsisimula mula sa aking henerasyon na may kakayahang pumasok sa kaharian ng Domians. Alam na hindi bababa sa 7 individual ang nakapagpasok ng kaharian na iyon sa bawat isa sa mga nakaraang henerasyon ay ginagawang mas nalulumbay. Panipi.
Ang Domiensk Realm. Tanong ni Gerald. Sa katunayan, pinag-uusapan kung saan, naalala ko na sinasabi mo na hindi mo maintindihan ang karamihan sa kaharian ng paglilinang. Maaari ko ring makuha ang pagkakataon na magbigay ng ilang kaalaman sa iyo. Ano ang sasabihin mo? Sagot ni Walter na may isang chuckle. Mangyaring gawin, sabi ni Gerald na may tumango. Bueno. Una, kung ikaw ay bahagi ng kaharian ng paglilinang kahit na ikaw ay isang nag-iisa na magsasaka, alchemist, o dalubhasa sa makinarya, ang iyong tunay na layunin ay dapat na magbago sa isang sambong at maging isang master ng Domiensk. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong namamahala. Upang makamit ang pamagat na iyon ay hindi lamang madaragdagan ang kanilang mga lifespans, ngunit maging mas malakas. Matapat, kung mayroon akong ilang mga dekada, maaari akong magtagumpay na maging isang master ng Domiensk mismo. Medyo nakakahiya na umamin, ngunit naisip ko na bigyan ang aking sarili ng pamagat, St. Walter, dahil malapit na ako sa pagkakaroon ng ranggo na iyon. Nakakalungkot na hindi ko magagawang linangin muli, paliwanag ni Walter habang siya ay nag-ubo bago umiling-iling. Nang marinig iyon, sinenyasan si Gerald na sabihin, nakikita ko. Bumalik ako noong nasa Yanem ako, natagpuan ko ang ilang mataas na matatanda. Ano ba talaga ang kanilang mga antas ng paglilinang? Panipi. O sila? Karamihan, sila ay mga nagsisimula lamang, napakaraming mga maharlika. Habang ang kanilang paglilinang ay maaaring tumaas sa kalaunan, marahil ay maaari lamang silang magagawang pahabain ang kanilang pag-asa sa buhay. Kung ako ay magiging mas direkta, sila ay matapat lamang ng isang bangkos ng mga mapagmataas na mga idiots na nag-iisip na sila ay malakas. Ang mga tunay na magsasaka ay hindi na nagmamalasakit sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga regular na sandata ay maaari pa ring saktan at patayin sila. Kung saan, dapat kong paalalahanan ka na ikaw ay isang mortal pa rin, Gerald. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ka masaktan ng mga regular na sandata dahil nagtataglay ka ng Herculean Primordial Spirit. Hindi alintana, ngayon na ikaw ay isang sambong, maaari mo lamang kalimutan ang tungkol sa mga idiots na iyon. Kung saan, dapat kong simulan ang pagtugon sa iyo bilang isang senior Domiensk master ngayon. Sagot ni Walter. Halika ulit, sinabi mo na ako ay, mayroon ng isang Domiensk master. Sabi ng dumbfounded Gerald. Ngunit syempre ikaw. Paano pa sa palagay mo maaari mong talunin si Ryder? Isa rin siyang Domiensk master, kung hindi mo pa masabi. Kung nais mo ng patunay, subukang putulin ang iyong sarili ng isang regular na kutsilyo ng prutas, sagot ni Walter ng may ngiti. Matapos makuha ang isa, ginawa ni Gerald tulad ng iminumungkahi ni Walter, at sa kanyang pagkabigla, hindi lamang siya ay hindi nagdugo, ngunit ang hiwa sa kanyang kamay ay gumaling halos agad. Tulad ng nahulaan ko, tunay na ikaw ay naging isang master ng Domiensk, hindi katulad sa amin, maaari mo na ngayong huwag pansinin ang anumang makamundong pinsala. Habang totoo na malapit ako sa pagkakaroon ng pamagat ng sambong, ang katotohanan na hindi ako nakaraan. Ang yugtong ito ay nangangahulugan na maaari pa rin akong masaktan kung ang mga mundong pag-atake ay masyadong malakas, paliwanag ni Walter. Matapos mapanood si Gerald na tumango, sinenyasan si Walter na idagdag, nagsasalita kung saan, ngayon na ikaw ay naging isang master ng Domiensk, dapat kang mag-isip ng isang pamagat para sa iyong sarili. Ang pagkakaroon ng isa ay magiging maginhawa para sa iyo habang naglalakbay ka sa kaharian ng paglilinang. Panipi. Alam mo, dahil si Ryder ay may Panginoon at ang sekta ng Thunder Sword ay may sariling sistema ng pagbibigay ng pangalan upang maiba ang cohort, dapat na binigyan siya ng pamagat ng Saint Zephyr. Gayunpaman, dahil hindi niya gusto ang ideya na makagapos sa sekta na iyon, binigyan niya ang kanyang sarili ng pamagat ng Thunder Sword Lord. Panipi. Kaya't kung bakit nagawa niyang ipatawag ang isang doppelganger kanina. Alinmang paraan, pagkatapos na maging isang sambong, mayroon bang karagdagang mga larangan ng paglilinang upang makamit? Tanong ng lalong mausisa na si Gerald. Shock lang bilang tugon, sinabi ni Walter, syempre mayroong. Ngunit kakaunti lamang ang nakaraan ng lupain ng Domiensk, ang ilan ay hindi nagawang masira kahit na matapos ang pagsasanay sa loob ng 1,000 taon. Hindi alintana, dapat mong susunod na layunin na maging isang Angelord. Kasunod nito, susubukan mong ipasok ang Viscount, Zirl, Zinquas, at Goledok Realms. Kung ikaw, pamahalaan upang maipasa ang lahat ng iyon, sa kalaunan ay makakaya mong makagawa ng isang hindi masusugatan na walang kamatayang katawan. Panipi. Dapat kong tandaan na kaunti lang ang nalalaman ko tungkol sa mga larangan na lampas sa kaharian ng Domiensk, anuman, huwag maligaw sa alinman sa mga hanggal na nakilala mo sa nakaraan. Ang sinabi nila sa iyo ay marahil ay malayo sa kung ano ang tunay na proseso ng paglilinang. Panipi. Kabanata 2389.
Ngayon na si Gerald ay nalantad sa lahat ng ito, nagtaka siya kung ang Sage, na dati niyang nakilala habang sinusubukan na hanapin ang Zerkib site sa Mountaintop Villa ng Mayberry City ay talagang isang nagsisimula na magsasaka tulad ng mataas na matatanda sa Yanam. Tulad ng para sa pagkakaroon ng Great Masters, ang mga pamilyang misteryo ay maaaring simpleng pinalalaki habang ipinapasa nila ang mga alamat sa kanilang mga kahalili. Tiyak na ipinaliwanag nito kung bakit naging walang magawa si Gerald sa pagkakaroon ng isang tunay na magsasaka tulad ni Ryder. Pagkatapos nito, hindi rin niya may lalagay ang isang daliri sa matandang iyon anuman, sa wakas ay alam ni Gerald ang tamang proseso ng paglilinang. Dahil alam niya ngayon ang pinakakataas-taasang pamamaraan ng paglilinang din, hindi na niya kailangang gamitin ang paggamit ng kanyang mortal na katawan upang labanan ang isang tao na may banal na katawan. Pag-isipan mo ito, tulad ng kapatid na si Indigo at ang natitira, ang kanyang dating muling pagkakatawang tao ay maaaring makamit ang mga walang kamatayang katawan. Pagkatapos ng lahat, nagawa nilang bumuo ng mga primordial na espiritu na sa kalaunan ay humantong sa kanya na makuha ang kanyang Herculean primordial na espiritu matapos na muling makarinig ng 9 na beses. Ang pag-iisip ng tren ni Gerald ay naputol nang marinig niya na sinabi ni Walter, pinag-uusapan kung saan, alam kong babalik ka sa Weston sa lalong madaling panahon, kaya inutusan ko ang aking mga kalalakihan na mag-pack ng ilang mga libro para sa iyo, Gerald. Maaari mong basahin ang mga ito kapag libre ka. Panipi. Pinahahalagahan ko ito. Gayon din, iniisip kong manatili ng ilang araw upang matulungan kang ganap na mabawi. Habang naruroon ako, nais kong turuan ka ng ilan sa mga pormasyong natutunan ko. Gustong-gusto kong magturo sa iyo ng isang malakas na pamamaraan ng Tayback din, ngunit, alam mo, sagot ni Gerald na may buntong hininga. Ang pagtuturo kay Walter ng isang diskarte sa Tayback ngayon ay katumbas ng pagbibigay ng isang kalbo na tao. Sa halip na paalalahanan ang nasa gitnang may edad na kung ano ang hindi na niya magagawa, maaari ring turuan ni Gerald ang mga pormasyong natutunan niya. Ngayon ay magiging mas praktikal. Hindi alintana, pagkatapos ng pag-shock ng Riley, sinabi lang ni Walter, huwag kang mag-alala, sumuko na ako sa martial arts sa puntong ito. Gayunpaman, hindi ako nagpapasa ng isang pagkakataon upang matuto ng mga bagong porma sayon. Panipi. Nodding bilang tugon, sumagot si Gerald, nararamdaman ko na ang mga pormasyong ito ay angkop sa iyo. Sa pag-iisip, hanggat masigasig mong sanayin sa kanila, dapat mong magamit ang mga porma sayon upang pahabain ang iyong buhay sa pamamagitan ng mga puwersa ng langit at lupa, kahit na walang aktwal na paglilinang. Panipi. Kasunod nito, si Gerald ay nanatili sa isla ng 15 araw. Sa sandaling nakipaghiwalay siya sa mga Zemens, siniguro ni Gerald na harapin ang mga isyu ni Lucian at Lindsay bago tuluyang bumalik sa Weston. Habang kakailanganin niya ang mas mahabang oras upang makarating doon sa nakaraan, ngayon na si Gerald ay may access sa Golden Blaze Somersault, bumalik siya sa North Bay ng walang oras. Tulad ng inaasahan, ang manor ng kanyang pamilya ay pa rin desyerto tulad ng dati. Mula pa noong pangyayaring iyon, ang kanyang mga magulang, si Lyra, at ang iba pa ay nawala. Tulad ng para sa kanyang natitirang mga pag-aari, si Lyra ay nagpapasalamat na inutusan si Zack na ilipat ang lahat ng mga ito sa Mayberry ng maaga. Malinaw na ang pagiging simpleng narito ay nakakaramdam ng nostalgia si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ito ay kung saan siya nakatira. Hindi alintana, habang nakaupo siya sa manor at Blanco na nakatitig sa kalawakan, hindi niya maiwasang isipin na bukod kay Mila, nalulungkot din siya kay Lyra at Gia. Maya-maya pa ay bumangon siya sa wakas at gumawa ng isang somersault pabalik sa Mayberry City, ang lugar kung saan siya nakatira ng halos 2 dekada. Sa pag-iisip, ang lugar na ito ay gaganapin ang higit pang mga damdamin sa kanya. Sa pagtingin sa maunlad na metropolis, hindi maiwasang mapangiti si Gerald habang siya ay nagbulong, ito ay ilang oras mula nang umalis ako upang maghanap kay Mila. Nagtataka ako kung paano ginagawa ang aking mga dating kaibigan. Si Gerald, para sa isa, ay hindi na maiisip na hindi na siya magiging pangkaraniwan sa susunod na bumalik siya sa lugar na ito. Alinmang paraan, kahit na tiyak na nakaramdam siya ng emosyonal sa pag-retuming sa kanyang bayan, siniguro niyang paalalahanan ang kanyang sarili na mas mahahalagang bagay ang dapat gawin. Para sa isa, kailangan pa rin niyang maghanap para sa banal na puno ng prutas upang sana ay maghanap ng pagnanasa sa isla. Kung naaalala ko ng tama, sinabi ko kay Aiden na hanapin si Zack noon. Nagtataka ako kung paano pupunta ang mga bagay, sabi ni Gerald sa kanyang sarili habang siya ay nag-somersault sa Wayfair Mountain sa susunod. Mula pa nang maipakita ng krisis ang kanyang pamilya, ang negosyo ng pamilya Crawford ay pumasok din sa kaguluhan. Sa kabutihang palad, ang mga lihim na pag-aayos ni Lyra ng paglilipat ng lahat ng natitirang mga ari-arian sa Mayberry ay pumihil sa mga Crawfords mula sa ganap na pagkalugi sa isang solong gabi.
Hindi alintana, nang makarating sa kanyang manor, agad na binati si Gerald ng paningin ng ilang maluho na kotse na nakapark sa pasukan. Napagtanto na wala ring mga gwardya sa seguridad sa gate, nagtaas ng bahagyang kilay si Gerald bago ilagay ang kanyang mga kamay laban sa kanyang likuran at pagpasok sa manor. Isang hakbang na lang siyang gumawa ng isang hakbang sa loob kapag pinayagan siya ng kanyang banal na pakiramdam na makarinig ng isang tao. Ang patriarch ng Morningstar ay ipagdiriwang ang kanyang kaarawan sa 3 araw, kaya't mayroon ka hanggang sa isaalang-alang. Kung tumanggi kang pirmahan ang kontrata noon, lahat kayo ay mamamatay. Panipi. Kabanata 2370. Pagtaas ng isang bahagyang kilay, sinundan ni Gerald ang pinagmulan ng boses. Di nagtagal, nakatagpo siya ng isang pangkat ng mga angkop na lalaki na nakatayo sa paligid at nag-scowling sa ilang mga tao na nakahiga sa sahig, at ang isa sa mga kalalakihan sa sahig ay isang malubhang na sugatan na Zack. Mula sa mga hitsura nito, ang buhok ni Zack ay nagsisimula na maging maputi din. Ang pag-iisip ng tren ni Gerald ay naputol nang marinig niya si Zack yell, "Hindi ko ito pipirma. Ang negosyo ng pamilyang Crawford ay mananatili." Panipi. Ha! Alamin na kung hindi mo ito pipirma, hindi ka lamang ang makaharap sa mga kahihinatnan, ang iyong mga anak din. Bukod, kahit na hindi mo ito pipirma, kalaunan ay makukuha ng Morningstars ang gusto namin. Kinutya ang isang napakarilag na babae na nakalock ang kanyang mga braso sa kung ano ang lumilitaw na pinuno ng pangkat. Manggahas ka na sabihin na pagkatapos mong ipagkanulo ang aking anak at pinatay siya. Nagsasalita ka ng slot ng isang babae. Papatayin kita, Stephanie Eaton. Umungulang nakakainis na Zack bago singilin sa kanya. Bilang tugon, ang gitnang may edad na tao ay kumala sa kanyang kamay, na naglabas ng isang stream ng mahahalagang chi na mabilis na naging isang ulap ng puting usok. Ang pangalawa ang usok ay nakipag-ugnay kay Zack, ito ay bumagsak sa kanya pabalik, na nagdulot sa kanya na gumulong ng maraming beses sa lupa bago kalaunan ay naglalabas ng dugo. Nang makita iyon, nadama ni Gerald ang kanyang mga eyelid na twitch habang naisip niya, iyon ba, panloob na lakas. Ano man ang kaso, ang gitnang may edad na pagkatapos ay nanunuya, ikaw brat. Patay na ang pamilyang Crawford. Ang katotohanan na binabantayan mo pa rin ang kanilang mga pag-aari ay nangangahulugan na gusto mo ang kamatayan. Panipi. Gamit nito, ang gitnang edad na tao pagkatapos ay lumipat sa kanyang kamay patungo sa noo ni Zack. Gayunpaman, kapag ang kanyang kamay ay lamang pulgada ang layo mula sa marka nito, ang gitnang may edad ay mabilis na napagtanto na hindi na niya ito mailipat pa. Ito ay tulad ng ilang puwersa na pinipigilan ang kanyang kamay. Bago ang nagulat na tao ay maaaring yumapekto pa, sumabog ang kanyang kamay bago ang kanyang mga mata. Ang pag-uungol sa sakit, ang malubhang tao pagkatapos ay sumigaw, "W ano ang impyerno?" Bago masabi ng lalaki ang iba pa, ang kanyang buong braso ay sumabog sa susunod. Ang manipis na puwersa nito ay naging sanhi ng paglipad ng taong sumisigaw sa kabaligtaran. Gaano kaitikot takot? Ngayon ang pagpanik, ang nalalabi sa kanyang mga tauhan ay naririnig na walang tigil na nagtanong, "W ano ang kahulugan nito? Sino ang gumagawa nito?" Panipi. Nang lumingon at nakita si Gerald na nakatayo ng halos 5 metro ang layo sa kanila, ang isa sa mga kalalakihan ay agad na sumigaw. "Kaya't ikaw, korteng kamatayan, hindi ba tayo? Kunin mo siya." Panipi. Kasunod nito, tinangka ng grupo ng mga kalalakihan na mag-pound sa batang lalaki, lamang upang mapagtanto na hindi sila makagalaw ng kalamnan. Si Gerald na mayroon pa ring mga kamay laban sa kanyang likuran ay ganap na na-immobilize ang mga ito nang hindi man gumagalaw ng 1 pulgada. W ano ang impyerno ay ang kakilakilabot na kapangyarihang ito. Bago pa matapos ng petrified henchman ang kanyang pangungusap, siya kasama ang lahat ng iba pang mga kalalakihan na tinangka lamang na salakayin si Gerald, pinatuloy ang isang napakalawak na kapangyarihan na lumalaki sa loob, lahat ng biglaang, ang lakas ay namumula ng napakabilis na ang mga hindi na bagong mga lalaki ay natagpuan ang kanilang sarili na sumabog sa lugar. Nang masaksihan ang gayong pagkamatay, agad na sumigaw si Stephanie sa kakilakilabot habang ang nasa gitnang may edad ay natahimik sa kanyang pagkabigla. Taliwas sa iba pa sa silid, gayunpaman, si Zack na mayroon ng luha sa kanyang mga mata mukhang labis na nasa sabik nang makarating siya sa kanyang mga paa bago ipahayag, "Why young Master Crawford? Ikaw, sa wakas ay bumalik ka na." Panipi. "Ako, totoong nagsusumikap ka sa lahat ng mga taon na ito, Zack." Sagot ni Gerald bago ituro kay Zack at pagpapadala ng isang stream ng mahahalagang chi sa katawan ni Zack, at tulad na, nawala ang sakit ni Zack. Sa katunayan, naramdaman niya ngayon na mas masigla kaysa dati. Ngayon na gumaling si Zack, sinenyasan si Gerald na magtanong sa isang matigas na tono, "Ngayon, sino ang mga taong ito?" Kabanata 2371. Sila ay mula sa pamilyang Morningstar.
Ang mga B** stars ay pinipilit sa amin na ibigay ang mga ari-arian ng pamilya Crawford sa pinakamahabang panahon. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat, inagaw din nila sina Leo at Aidan. Alinmang paraan, ang taong walang armless ay dumaan kay Harlow, at narito siya mula ngayon ang deadline para sa amin na ibigay ang aming mga ari-arian. Ipinaliwanag si Zack. Ang Morning Stars ay ang pinaka-maimpluwensyang pamilya ngayon, bata. Habang inaamin ko na ikaw ay malakas, huwag mag-isip ng isang segundo na makukuha mo ang lahat ng iba pang mga mandirigma sa aking pamilya. Hindi alintana, kung mayroon kang mga bola, bakit hindi mo ako hamanin sa isang one-on-one duel sa publiko? Kung pinahihintulutan mo akong bumalik at magpagaling, tiyak na bibigyan kita ng isang tunay na lasa ng kapangyarihan ng aking pamilya. Ano ang sasabihin mo? Kinutya si Harlow na may kamay sa knob ng kanyang balikat habang dahan-daang nakarating siya sa kanyang mga paa, desperadong sinusubukan na itago ang kanyang sakit sa ilalim ng isang harapan. Nang marinig iyon, sinenyasan si Stephanie na panunuya, oo. Hamanin kami sa isang opisyal na tunggalian. Kahit na nagdududa ako na mayroon kang mga bayag. Panipi. Sumulyap kay Gerald sa buong oras, hindi na hintayang ni Harlow na kunin ng batang lalaki ang pain. Tulad ng impyerno ay naglalabas siya ng isang aktwal na hamon. Ang pangalawa ay lumabas siya sa lugar na ito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na i-chop ang bata na piraso. Napagtanto na tumahimik si Gerald, pagkatapos ay idinagdag ni Harlow, masyadong malaki sa isang duwag upang tanggapin ang aking hamon. Kung gayon, bakit hindi lang ako pinapatay ako ngayon upang walang nakakaalam na ginawa mo ang krimen? Panipi. Bago mag-follow up si Harlow ng isang sneer, nakaramdam siya ng isang bagay na tumago sa kanyang lalamunan. Tila, naramdaman ni Stephanie ang parehong bagay. Sa pagtingin kay Gerald na ngayon ay nagtuturo sa kanila, napagtanto ni Harlow na nagpadala si Gerald ng 2 blades ng aura upang tumusok sa kanilang mga throats. Why you? Stuttered Harlow bago bumagsak sa lupa, patay. Matapos ang tahimik na nakatitig sa lahat ng mga sariwang bangkay para sa isang habang, si Gerald ay umiling-iling lamang sa kanyang ulo bago magbulong na parang nag-aalala ako tungkol sa iba na malaman ang tungkol dito. Alinmang paraan, kumuha ng ilan sa aming mga kalalakihan upang limasin ang lugar na ito, Zack. Kapag tapos ka na, salubungin mo ako sa opisina. Panipi. Kasunod nito, napanood ni Zack habang inilagay ni Gerald ang kanyang mga braso laban sa kanyang likuran bago maglakad papunta sa opisina. Sa kanyang paglalakbay doon, nakita ni Gerald na hindi gaanong nagbago tungkol sa manor. Hindi alintana, pagkatapos mag-order ng ilang mga kalalakihan na makitungo sa mga katawan, nagmadali si Zack na nagpunta sa opisina upang simulan ang pag-uulat ng buong insidente kay Gerald. Tulad ng nangyari, hindi nagtagal matapos ang krisis ng pamilyang Crawford nang lumabas ang mga Morning Stars na wala kahit saan at mabilis na naging isang malakas na pamilya. Ang kanilang mabilis na pag-unlad ay karamihan dahil sa kanilang nangungunang prinsipyo na kung saan ay papatayin ang sinumang nakakuha sa kanilang paraan. Ang katotohanan na silang lahat ay mga magsasaka ay tiyak na pinadali ang mga bagay para sa kanila. Hindi alintana, upang magpatuloy sa pagprotekta at pagpapalawak ng negosyo ng pamilya Crawford, siniguro ni Zack na makipagkaibigan sa ilang mga lihim na dalubhasa sa pamamaraan, kasama ang ilan kahit na mula sa mundo ng paglilinang. Nakalulungkot, wala sa kanila ang mga kalaban ng Morning Stars, na humahantong sa mga kaalyado ni Zack alinman sa pagsuko sa pamilya, o pagkawala ng kanilang buhay. Ito ay dahil doon na wala ng lakas si Zack na lumaban ng ilang oras, na nagre-resulta sa Morning Stars na halos makuha ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Crawford. Gayon din, tulad ng nauna nang nabanggit ni Zack, inagaw din ng Morning Stars sina Leo at Aidan. Kahit na ang pagkidnap ni Leo ay nangyari ng ilang sandali, medyo kamakailan si Aidan. Nangyari ito nang bumalik si Aidan upang talakayin ang pagbuo ng isang pangkat ng pagsisiyasat kasama si Zack. Matapos bumagsak sa isang Morning Star na dumating na naghahanap ng problema, si Aidan at na si B** Star ay nakipag-away. Naiintindihan na wala si Aidan sa labanan, at agad siyang nakunan. Kapag siya ay tapos na sa pag-uulat ng lahat ng iyon, si Zack na ngayon ay lumuluha muli sa kanyang tuhod bago idineklara, humihingi ako ng paumanhin, Batang Master Crawford. Sa pamilyang Crawford at makaligtaan din si Crawford. Lahat kayo ay ipinagkatiwala sa akin ng iyong mga ari-arian, ngunit halos mawala ako sa kanila. Panipi. Bumangon ka, Zack, hindi ito ang iyong kasalanan. Naramdaman ko na ang Morning Stars mula pa ay nagkaroon ng pag-access sa kanilang panloob na lakas. Sa pag-iisip nito, lubos na nauunawaan na hindi mo ito makukuha. Ang paglalagay nito, hindi sila eksaktong mga magsasaka, alam lamang nila kung paano gamitin ang mga pangunahing lihim na pamamaraan. Panipi. Kabanata 2372.
Habang si Gerald ay nakasimangot, natutuwa pa rin siya na pinauwi niya si Aiden upang makabuo ng isang pangkat ng pagsisiyasat upang hanapin ang banal na puno ng prutas ng maaga. Pagkatapos ng lahat, binigyan ito ng isang dahilan upang bumalik, at pasalamatan ng Diyos na bumalik siya sa oras. Kung hindi man, si Zack at marami pang iba ay tiyak na magtatapos. Sa pagsasalita kung saan, ano ang porsyento ng mga pag-aari na kanilang nasamsam. Tanong ni Gerald, alam nang mabuti na hindi lamang siya maupo pagkatapos malaman kung ano ang nangyari. Kailangan niyang ibalik kung ano ang nawala sa kanyang pamilya. Sa paligid ng 60, Jackson, ang patriarch ng Morning Stars ay naipamahagi na ang mga ari-arian sa kanyang 4 na anak na lalaki para pamahalaan. Kung tungkol sa kung bakit mabilis silang sinusubukan upang makuha ang nalalabi sa aming mga ari-arian, higit sa lahat dahil nais nilang ipakita ang mga ito kay Jackson bilang isang kaarawan ng kaarawan sa kanyang piging na magaganap sa 3 araw, paliwanag ni Zack. Nakikita ko, hindi lamang ang ambisyoso ng Morning Stars, ngunit mayroon silang isang medyo malakas na background pati na rin, kumpara sa mga models, ang pamilyang ito ay paraan na mas malupit. Ungol Gerald. Sa totoo lang, ang paglalagay nito. Ngayon na nakuha sina Aiden at Leo, ang kanilang buhay ay nasa panganib, batang master. Panipi. Alam ko na, tama, kailangan ko kang mag-ipon ng lahat ng alam mo tungkol sa Morning Star sa isang dokumento at ibigay ito sa akin mamaya. Kapag tapos na, mayroon ka lang. Upang tumutok sa pagsasama ng mapagkukunan. Huwag kang mag-alala, hahawakan ko ang natitira sa aking sarili, sagot ni Gerald na may tumango. Sa ito, ipinahayag na si Zack habang agad siyang nagtatrabaho. Kapag natahimik ang opisina, naisip ni Gerald sa kanyang sarili, kaya't matapang ka upang makidnap ang aking mga kaibigan. Kukunin ko lang ang buhay ng iyong kamag-anak kapalit, kung gayon. Di nagtagal, bumalik si Zack kasama ang isang dokumento. Matapos bigyan ng dokumento ng isang mabilis ngunit masusing hitsura, nakabisado ni Gerald ang lahat ng kapansin-pansin bago mawala sa isang flash. Ito ay ilang sandali kung kailan ang isang napakalaking auction ay makikita na gaganapin sa Imperial Hotel. Habang ang hotel ay palaging matatagpuan sa Mayberry Commercial Street, ito ay isa na sa maraming negosyo ng Morning Star. Hindi alintana, ang auction ay na-host ng ika-4 na batang master, si Ian Morningstar. Dahil ang pamilyang Morningstar ay pinuno ngayon ng lahat ng mga negosyo ng Weston, ang mga mayayamang negosyante mula sa buong lugar na tinitiyak na dumalo, na ginagawang buhay ang buhay. Tumawa ng buong puso, naririnig si Ian na nagpapahayag, alam mo, narinig ko na ang komersyal na kalye na ito ay dating pag-aari ng batang Master Crawford ng Mayberry. Walang ideya kung saan siya nagpunta, bagaman. Hindi alintana, ngayon mo na ako sundin, at kung ang lahat ay patuloy na magsumite sa Morning Stars, ginagarantiyahan ko na lahat ay mabubuhay ka ng isang magandang buhay. Panipi. Mabuhay ang young Master Morningstar. Pinasaya ang karamihan ng tao sa paghanga, hindi napagtanto na ang isang hindi inanyayahang binata ay kasalukuyang nakaupo sa malayo, malabo na ilaw ng sulok ng silid. Habang ang binata ay sumipsip ng ilang alak na inutusan niya, lumingon siya kay Ian na kasalukuyang naglalakad sa entablado. Kapag si Ian ay nakatayo sa gitna, sinenyasan siyang ipahayag, sige, alam kong naghihintay ang lahat. Nang walang karagdagang ado, hayaang magsimula ang auction. Magkaroon ng isa sa aking mga alipin na ipakita ang unang item ng auction. Panipi. Kasunod ng isang dagat ng mga tagay, isang battered na binata ay nagsimulang mag-crawl out sa auction item. Malinaw na araw na ang kanyang mga paa ay nasira, at sa kanyang mga nakakagulat na kamay, hindi pa ito nagtatagal bago niya ibagsak ang lahat ng mga item na hawak niya. Ikaw piraso ng Shea Asterisk T. Itinaas ba kita para sa wala? Piliin ang mga item sa iyong bibig. Umungol si Ian habang nagbigay siya ng isang mabilis na sipa sa tiyan ng binata, na nag-udyok sa mahinang alipin na mag-iwas ng dugo. Kahit na kung saan siya nakaupo, ang nagulat na si Gerald ay hindi makakatulong ngunit maramdaman ang kanyang mga mata na twitch tulad ng naisip niya, Harper. Walang duda tungkol dito. Ang binata na iyon ay ang kanyang mabuting kaibigan at ang pinuno din ng kanyang dormitory pabalik noong siya ay nasa universidad. Kabanata 2373. Maraming mga taon na ang lumipas mula noong huling nagkita sila, kahit na maalala pa ni Gerald ang pag-upa kay Harper sa samahan ng Mayberry sa huling oras na tumawid sila sa mga landas. Hindi alintana, maliwanag na nag-flabbergasting para makita ni Gerald ang kasalukuyang Harper sa tulad ng isang kaaliw na estado. Ang pag-iisip ng tren ni Gerald ay naputol nang marinig niya si Ian yell, bingi ka ba? Sinabi ko sa iyo na makuha ang mga item, hindi ba? Panipi. Ang panunood habang si Ian ay patuloy na walang awa na pagsuntok at pagsipa kay Harper, ang natakot na madla ay hindi makakatulong ngunit tumahimik.
Matapos matalo si Harper ng ilang sandali, tumigil si Ian bago tumawa habang sinabi niya, "Ha? Tila gumawa ako ng tanga sa aking sarili. Hindi alintana, huwag hayaang sirain ng aking alipin ang auctioning mode. Para lamang ipaalala sa inyong lahat, ang aking pamilya ay napakalaking, kaya mayroon kaming lahat na maaari mong isipin. Sa katunayan, marami kaming iba pang mga bagay na marahil ay hindi mo pa naririnig." Sa sinabi nito, hanggat handa kang magbayad, maaari kang bumili ng anumang nais mo. Panipi. Kung gayon, maaari ba akong magbid para sa ulo ng isang Morning Star? Nagtanong ng isang malakas na tinig na sumigaw sa buong bulwagan, na nag-uudyok sa lahat na tumahimik sandali. Di nagtagal, ang mga nasa loob ng karamihan ng tao ay nagsimulang bumulong sa bawat isa, na nagsasabi ng mga bagay na tulad ng, "Sino ang nagsabi nito? Nagalit na ba siya? Panipi. Narinig ko ba iyon? Gusto niya ang ulo ng isang Morning Star. Panipi. Sino ang salarin?" Habang nagsimulang maghanap ang lahat upang mahanap ang nagkasala, ang galit na si Ian na sa wakas ay nasnap mula rito ay naririnig na umuungal, "Sino ang nagsabi na? Ipakita ang iyong sarili ng sabay-sabay." Panipi. Kasunod nito, ang isang pangkat ng mga bodyguard ng Morning Star na pinamumunuan ng isang butler ay sumugod sa eksena. Matapos ay scan ang silid para sa isang habang, ang masigasig na mga mata ng butler ay nakalock sa isang kabataan na nakaupo sa sulok ng bulwagan. Naglalakad patungo sa batang lalaki na may ilang mga gwardya, ang butler pagkatapos ay nagtanong sa isang matigas na tono, "Ikaw ba ang nagsabi na?" Nodding casual bilang tugon, pagkatapos ay humigop si Gerald ng kanyang alak bago kumuha ng sigarilyo. Nang mapagtonto na wala siyang mas magaan, sinenyasan siyang tumingin sa butler at tanungin, "Magkaroon ng mas magaan sa iyo?" "Iyon. Ikaw ay korteng kamatayan." Sigaw ng galit na butler habang itinatapon niya ang isang kamao sa walang respeto na batang lalaki. Bilang tugon, mabilis na hinawakan ni Gerald ang ilang mga tinidor bago tinusok ang mga ito sa pisngi ng butler, na epektibong ipinako siya sa mesa. Dahil ang mga tinidor ay tumagos sa parehong pisngi ng butler, ang lahat ng taong mapang-akit ay maaaring gawin ay si Haller sa sakit. Naturally, ang kadena ng mga kaganapan na ito ay nagulat sa mga bodyguard, at ang ilan sa kanila ay nagsimulang hindi sinasadya na naramdaman ang kanilang mga pisngi. Si Gerald, gayunpaman, ay hindi sila binibigyang pansin, at nagsimulang maghanap lamang para sa isang magaan sa katawan ng butler, nang sa wakas ay natagpuan niya ang isa, sinindihan niya ang kanyang sigarilyo. Kahit na mula sa malabo at panandali ang glow ng mas magaan, natagpuan ng lahat ang kanilang mga mata na nanlaki nang makita nila ang mukha ng nagkasala. "Tina? Iyon? Batang Master Crawford? Tama. Ano? Iyon ang Gerald." Bulalas ni Ian, ang kanyang titig na naging matigas kapag narinig niya iyon. Matapos mag-imbestiga sa Crawfords ng matagal, imposible para kay Ian na hindi narinig ang tungkol kay Gerald. Hindi alintana, ang isa sa mga nakagulat na negosyante ay mabilis na sumagot. Siya. Ngunit, mula sa narinig natin, namatay siya noong nakaraang taon. Panipi. Nang marinig iyon, hindi maiwasang mapigilan ni Gerald ang nakangiti ng labis na sinabi niya, upang isipin na makikilala pa rin ako ng mga tao pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Si Ian mismo ay tumalon mula sa entablado, isang malaswang ngiti sa kanyang mukha habang ipinahayag niya, kaya, sa halip na manatiling nakatago, nagpa siya kang lumakad ng diretso sa mga pintuan ng impyerno. "Alam mo lang, pinaplano na namin na makuha ang natitirang mga ari-arian ng Crawfords, kahit na hindi ito naging madali ni Zack. Ngayon na narito ka, gayunpaman, sigurado ako na maayos ang lahat." Panipi. Bilang tugon, itinapon ni Gerald ang kanyang puwit sa sigarilyo bago pa man ito tumugon habang sumagot siya, "Natatakot ako na hindi mo masyadong naiintindihan ang isang bagay, Batang Master of the Morning Stars." Masalimuot, ungol ni Ian na may nakasimangot. "Kung naaalala mo ang sinabi ko kanina, nais kong magbid para sa ulo ng isang Morning Star. Sa totoo lang, hawakan. Mayroon kang 3 kapatid, tama? Bueno, magbid ako sa lahat ng 4 sa iyo para sa $1 bawat isa, kung gayon. Kahit na sinasabi ko iyon, wala akong cash sa akin ngayon, kaya inaasahan kong papayagan mo akong mag-iwan ng resibo ng IOU. Oo, ngunit bago iyon, sigurado ako na walang ibang susubukan na palayain ako, tama?" Tanong ni Gerald habang lumingon siya sa karamihan. Kahit na, bulalas ng ilan sa mga negosyante habang natitisod sila pabalik sa pagkabigla. Kabanata 2374. Sa kabaligtaran, nang marinig iyon, ang lahat ng mga bodyguard ay agad na sumabog habang tumatawa sila ng mga bagay tulad ng, "Nagalit na ba siya? Alam ko, di ba? Sa palagay ba talaga ni Brat na makukuha niya ang mga ulo ng aming 4 na batang masters kasama ang kanyang puny power?" Panipi.
Marahil ay hindi niya alam na ang lakas ng batang Master Ian ay paraan na lampas sa mga ordinaryong tao. Kahit na tahimik, kahit na ang mga mula sa karamihan ay nakatitig kay Gerald tulad ng siya ay ilang uri ng clown. Si Ian mismo ay sumulyap sa batang lalaki habang siya ay umungol, "Pinahiya mo ako. Humihingi ka ng kamatayan. Panipi." Kasunod nito, nagsimula siyang singilin ng isang napakaraming halaga ng mahahalagang chi sa kanyang palad bago umungol, "Sa impyerno kasama mo." Ito ay isang split segundo mamaya kapag si Ian ay makikita na nagbabayad patungo kay Gerald. Gayunpaman, bago pa niya mahawakan ng lupa, biglang natagpuan ni Ian ang kanyang sarili na lumipad paatras ng ilang mahiwagang puwersa. Sa kung gaano kalakas ang puwersa, naramdaman na siya ay dinurog ng isang pader ng ledrilyo. Alinmang paraan, ngayon ay nakapin sa lupa, ang nasugatan na si Ian ay agad na sinubukan na lumuhod muli, ngunit mas masubukan, mas malaki ang puwersa ay naging. Sa pag-iisip nito, hindi ito nagtagal para sa mga tile sa ilalim niya na kumala sa 1,000,000 piraso. Ang panunood habang sinimula ni Ian ang pag-iwas sa mga bibig ng dugo, ang mga tumatawa na gwardya mula pa sino pa man ay nakatayo pa rin sa gilid na walang pasubali na hindi nagsasalita. How ay alinman sa mga ito posible? Muttered ang ilan sa mga dumbfounded guard habang lumingon sila upang tumingin kay Gerald, ang kanilang mga mata ay napuno ng kakilakilabot at pagkabigla. Hindi pinapansin ng mga ito, pinasimulan ni Gerald ang isang panulat at isang piraso ng papel na scrap mula sa kanyang bulsa bago isulat ang mga salitang, dito. Kasunod nito, lumakad siya kay Ian bago tila gumuhit ng isang bagay gamit ang kanyang daliri sa hangin. Bago ang sinuman ay maaaring magrehistro sa kanyang ginagawa, si Ian ay sumakay sa hangin ng walang babala. Kapag ang taong may batter na bumagsak sa sahig muli, hindi maiwasang umungol si Ian, "Why? Shock lang bilang tugon, ngumiti lang si Gerald habang sumagot siya, "Ganito, ang deal ay selyadong." At pinag-uusapan kung alin, ang lalaking iyon doon ay ang aking kaibigan, at plano kong ilayo siya sa akin. Sigurado ako na wala sa iyo ang mag-iisip, tama? Naturally, walang sino mang bobo na sapat upang sabihin ang isang bagay, kaya lahat ay napanood habang dinala ni Gerald ang walang malay na katawan ni Harper. Ito ay pagkatapos lamang na umalis si Gerald nang magsimulang magmadali ang karamihan kay Ian habang sabik na tumawag, "Why bata master?" "Sigurado ka ba, young master?" Sa simpleng pag-smirking bilang tugon, sinabi ni Ian, "Mabuti na ako. Ang lahat ng ginawa ay nasaktan ng aking tuhod ng kaunti. Hindi alintana dahil wala siyang ginawa na masyadong seryoso, dapat pa rin siyang matakot sa kapangyarihan ng aking pamilya." Panipi. Sa pagkalito ni Ian, gayunpaman, ang lahat ay tinitigan lamang siya ng mga nakakatakot na ekspresyon. Ngayon ay sumimangot ng bahagya, sinenyasan siyang tanungin, "Ano ang mali?" "Iyong master, ang iyong leeg ay dumudugo ng labis. Sa katunayan, hindi ba ito lumipat ng kaunti?" Whimpered isa sa mga panauhin sa kakilakilabot. Wow! Bago pa man makatingin si Ian, ang kanyang ulo ay bumagsak sa lupa na may thump. Ang batang master ay pinugutan ng ulo. Ngayon ay napapahamak sa takot, ang lahat ay agad na nagsimulang sumigaw, "Iyang master." Upang isipin na ang isang tao ay talagang papatayin ang ika-4 na batang master ng pamilyang Morningstar. Maya-maya pa, sa manor sa Wayfair Mountain, kung kailan makikita si Harper na nakahiga sa isang kama. Malamig siya sa loob ng ilang sandali, ngunit nang makaramdam siya ng isang stream ng kaaya-ayang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, dahan-daang binuksan ni Harper ang kanyang mga mata at ang pangalawa ay napagtanto niya kung sino ang tao sa harap niya, agad siyang naupo sa pagkabigla habang siya ay nagbigkas, "G. Gerald. Ako. Hindi ako nangangarap, ako ba?" Panipi. Kabanata 2375. Sinisiguro ko sa iyo nagising ka na. Mga biro, kahit na pinagaling ko ang karamihan sa iyong mga pinsala, kailangan mo pa rin ng higit na pahinga upang ganap na mabawi. Hindi alintana, paano ka nagtapos sa ganoong estado, Harper? Tanong ni Gerald. Ito ay, isang mahabang kwento. Karaniwan, pagkatapos mong dalhin ako sa samahang Mayberry, ang young Master Mateo, anak ni Zack, na pinahahalagahan ako ng labis na na-promote sa akin halos buwanang. Sa sinabi nito, ang pinakamataas na posisyon na natanggap ko ay ang General Manager ng Mayberry Commercial Street. Kasama ang linya, kalaunan ay nakuha ko ang aking sarili na isang kasintahan na nagngangalang Yasmin Lamer. Panipi. Matapos ang isang maikling pagpos, tinanggal ni Harper ang kanyang lalamunan bago idinagdag, "Nakalulungkot, ako ay sapat na hanggal upang maniwala na mahal niya ako." Sa kabila ng pagmamahal sa kanya ng buong puso, ang lahat ay nagsimulang gumuho ng ang pamilya ng umaga ay sumama. Para sa isa, ang batang master na si Lyle na si Stephanie, ay mabilis na na-defect sa pamilyang Morningstar, at pinatay niya ang batang si Lyle.
Alam ko na ginawa ito ng Morning Stars upang sakupin ang komersyal na kalye, at sa oras na iyon, wala akong ideya kung kailan sila darating para sa akin sa susunod. Sa pag-iisip nito, ibinigay ko ang lahat ng mga opisyal na seal at mahahalagang dokumento ng komersyal na kalye kasama ang aking mga pag-aari kay Yasman. Panipi. Nakalulungkot, sa oras na sa huli ay naka-frame ako ng Morning Stars, wala na ang komersyal na kalye. Kita mo, nang muling makasama ko si Yasman upang muling mabuhay ang ilan sa mga dokumento at pag-aari, nagpadala lamang siya ng isang tao upang habulin ako. Bilang ito ay naging, siya ay tulad ng snobbish tulad ng Stephanie. Tulad ng kung hindi pa sapat iyon, sa sandaling alam niya na hindi ako magiging isang taga-suporta, mabilis siyang tinanggihan sa isang ehekutibo ng pamilyang Morning Star at ibinigay pa ang aking mga pag-aari. Ngunit hindi siya nasiyahan doon, o hindi, kahit na nawala ang lahat, inupahan niya ang ilang mga kalalakihan upang masira ang aking mga binti bago ako maging alipin ng pamilyang Morning Star. Nagtapos kay Harper, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao. Kaya't nangyari ang marami, ungol ni Gerald na may tumango. Sa katunayan, ang mga Morning Stars ay simpleng ambisyoso, alam mo, ang kanilang unang pag-asa ay inaapi ang pangkat ng Kafan, na humantong sa kanila na naging pinakamalaking pamilya sa bansa. Tulad ng kung hindi pa ito masamang masama, sinusubukan na nilang ubusin ang lahat ng aming mga pag-aari. Ang kanilang napakalawak na kasakiman ay tunay na nagdala ng walang katapusang pagdurusa. Grumbled Harper. Alam ko, ngayon sabihin mo sa akin. Nais mo bang maghiganti? Tanong ni Gerald habang tinapik niya ang balikat ni Harper. Paghihiganti. Gustong-gusto ko, ngunit, ang Morning Stars ay hindi eksaktong normal na mga tao, napakalakas ng mga ito. Muttered Harper sa isang walang magawa na tono. Huwag kang mag-alala, hayaan mo lang akong alagaan sila. Kung saan, ano ang posisyon ng anak ni Zack? Tanong ni Gerald. Ang pangkalahatang tagapamahala ng Mayberry, sabi ni Harper. Nakikita ko, mabuti, tatanggalin ko ang lahat na nawala sa aming pamilya bago ang paglubog ng araw. Ipinahayag na Gerald. Samantala, nagkaroon ng kaguluhan sa manor ng pamilyang Morning Star sa loob ng Mayberry City. Sa kung paano tragically iyan ay pinatay sa auction, si Jackson ay nasa gilid ng pagkabaliw. Pagkatapos ng lahat, si Ian ang kanyang bunso at pinakamamahal na bata. Kahit na, ang kanyang puot ay labis na pinipilit ang kanyang kalungkutan ng mas matagal na tinitigan niya ang ulo ng kanyang anak. Sumulyap sa mga gwardya, pagkatapos ay umungol siya, sino ang gumawa nito? G. Gerald Crawford. Sagot ng mga gwardya. Ang lahat ng mga ito ay mga advanced na mandirigma na natutunan kung paano manipulahin ang kanilang mahahalagang chi, na nagreresulta sa kanila ay karaniwang may isang malakas na aura sa paligid nila. Gayunpaman, sa pagbanggit ni Gerald, lahat sila ay mukhang ganap na natakot sa punto kung saan nag-aalangan silang sabihin kahit na ang kanyang pangalan. Ang mga luha na tumatakbo sa kanyang mga pisngi, si Jackson ay dahan-daang nakarating sa kanyang mga paa. Ang paglalagay ng kanyang mga kamay laban sa kanyang likuran habang siya ay sumulyap sa mga gwardya, pagkatapos ay umungol si Jackson, patay si Ian, at ganoon din ang butler. Kaya bakit kayong lahat, mga individual na nakatanggap ng espesyal na pagsasanay mula sa pamilyang Morning Star, buhay pa rin? Panipi. Nang marinig iyon, ang mga gwardya ay agad na lumuhad habang humihiling, "Please extra sa amin, Patriarch." Si Gerald ay sobrang malakas. Hindi rin namin siya makalapit sa kanya. Panipi. Kasunod nito, isang awkward na katahimikan ang naganap. Kabanata 2376. Hindi mo siya papalapit. Sinasabi mo sa akin, na wala sa inyo ang nakakalapit pa sa kanya sa kabila ng pagiging napakalakas na mandirigma na maaaring isa-isa na iling ang mundo. Sa palagay mo ba ay si Daft? Nangungunahan ng naiinis na si Jackson habang pinataas niya ang kanyang palad at pinalipat ang kanyang mahahalagang chi, ganap na handa ng pumatay. Maghintay, Patriarch. Bulalas ng isang matandang lalaki na tahimik na nakaupo sa gilid sa buong oras na ito sa labas ng asol. Ang panunod habang si Jackson pagkatapos ay lumingon sa kanya ng isang nakataas na kilay, hinampas ng nakatatanda ang kanyang balbas bago idagdag, matapos ang maingat na pagsusuri sa mga pinsala ni Ian, tila siya ay pinatay ng isang napakalakas na talim ng aura. Bagaman hindi bihira sa mga tao na malaman kung paano mabuo ang mga ito, napakabihirang para sa isang tao na mag-advance sa antas na ito. Panipi. Sumasang-ayon ako. Sa sinabi nito, malamang na sinasabi nila ang katotohanan tungkol sa kakayahan ni Gerald na lampas sa mga regular na magsasaka. Nagpahayag ng isa pang nakatatanda. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Hindi ko lang hahayaan ang mga bagay na slide kapag pinatay si Ian na ganito. Ano pa, sigurado ako na darating si Gerald para sa iba sa amin sa lalong madaling panahon. Retort Jackson.
Bagaman totoo na natagpuan natin ang ating sarili sa isang nakakalito na sitwasyon, kung magmadali tayo upang makitungo kay Gerald, may pagkakataon na malamang na mamamatay tayo ng mas tragically kaysa kay Ian. Sa sinabi nito, iminumungkahi ko na makahanap kami ng isang tao mula sa gilid na iyon, sabi ng Grand Elder. Sa gilid na iyon. Ikaw ba, sinasabi na dapat nating hanapin ang ilan mula sa Thunder Sword Sect? Tanong ni Jackson sa sorpresa. Ako. Pagkatapos ng lahat, itinatayo ng aming pamilya ang napakalaking istrukturang pang-ekonomiya sa ilalim ng mga utos ng sekta ng Thunder Sword upang makapagtayo sila ng mga batayan para sa paggawa ng espiritu. Sa pag-iisip nito, dapat nilang tulungan kami ngayon na nasa panganib ang aming pamilya. Huwag isipin na hindi rin ako nag-overreact. Mula sa kalubhaan ng mga sugat ni Ian, may pakiramdam ako na si Gerald ay maaaring maging mas malakas kaysa sa mga alagad ng sekta na iyon. Talagang hindi siya isang tao na maaari nating gaanong kumuha, at kung hindi natin siya maaalis muna, ang ating mga ulo ay mawawala din sa lalong madaling panahon. Sagot ng nakatatanda na may nakasimangot. Matapos marinig ang lahat ng iyon, huminahon ng kaunti si Jackson. Kapag naisip niya ang tungkol sa mga paglalarawan ng mga gwardya sa pag-atake ni Gerald, hindi niya maiwasang makaramdam. Pagkatapos ng lahat, si Jackson ay nagsasanay ng mga lihim na pamamaraan para sa mga edad, subalit hindi pa niya naririnig ang mga galaw na ginamit ni Gerald. Natutuwa nang makita na tumahimik si Jackson, pagkatapos ay inilagay ng Grand Elder ang kanyang mga kamay bago sabihin, well, sinasabi ko iyon, ngunit walang tunay na pagmamadali. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin tayong alagad at mabuting kaibigan ni Gerald. Iminumungkahi ko na ilabas namin silang dalawa, pagkatapos ay mag-issue ng isang tunggalian kasama si Gerald na magaganap sa araw ng iyong piging ng kaarawan. Naturally, mag-aanyaya kami ng maraming mga eksperto mula sa Thunder Sword Sect upang maging kanyang mga kalaban. Sigurado ako na hindi magagawang gawin ni Gerald ang lahat ng mga ito, gaano man siya kalakas. Panipi. Iyon ay parang isang mahusay na ideya. Narinig mo ang Grand Elder. Makipag-ugnay sa sekta ng Thunder Sword. Gayon din, hayaan sina Leo at Aiden na libre. Kapag tapos ka na, ipadala ang batang lalaki ng isang hamon na sulat at sabihin sa kanya na makilala kami sa Mountain Top, ang lugar ng piging, sa 3 araw. Inutusan si Jackson na may isang firm na tumango. Kaagad. Ipinahayag ang kanyang mga subordinate habang sila ay agad na kumilos. Samantala, sa isang isla na malayo sa JCT, 3 puting buhok na matatanda na nagbibigay ng mga simpleng damit, ay makikita na nakaupo sa cross-legged at nakaharap sa bawat isa sa isang tatsulok na pormasayon. Gamit ang kanilang mga daliri ng taybak na pinagsama, malinaw na bumubuo sila ng isang pagbuo ng taybak. Habang naglilinang sila, ang isang bata ay biglang lumapit sa kanila, kahit na nanatiling tahimik siya nang mapagtanto niya ang kanilang ginagawa. Napansin ng bata, tinanong ng isa sa mga matatanda, ano ito? Nakatanggap kami ng balita mula sa pamilyang Morningstar na nagsasabi na nagkakaproblema sila. Nasa panganib sila na agad nilang hiniling ang 3 sa iyo na iligtas. Panipi. Sila ano, ngayon? Sumagot ng isa pang matandang lalaki habang ang lahat ng 3 sa kanila ay nagbukas ng kanilang mga mata. Kabanata 2397. Bueno, nakasaad ito sa liham na nakikipag-usap sila sa isang napakabihasang batang lalaki sa pamamagitan ng pangalan ni Gerald. Napakalakas ng batang lalaki na kailangan mo ang lahat ng 3. Sabi ng bata. Kung ikaw ay isang teenager pa talagang dapat kang maglakbay sa kanya. Review ng Assassin's Creed Valhalla, isa sa mga pinakamahusay sa FRA. Shock lang bilang tugon, ang isa sa mga matatandang lalaki pagkatapos ay sumagot, nakikita ko. Bueno, pinagkadalubhasaan namin ang diskarte sa taybak pa rin, kaya't ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ito sa isang dalubhasa. Inaasahan na ang batang lalaki ay hindi masyadong mahina, o ang paggamit ng pamamaraan ay magiging isang kumpletong pag-aaksaya ng enerhiya. Sabihin sa kanila na pupunta kami. Panipi. Ang panunood habang ang 3 matatanda ay nanginginig ang kanilang mga ulo, ang bata ay nagpahayag lamang, kaagad. Bumalik sa panig ni Gerald, hindi nagtagal bago pinakawala ng Morningstar sina Aiden at Leo, ayon lamang sa plano. Naturally, lubos na nagulat si Leo at nasisiyahan na makita si Gerald na hinihimok siyang mag-exclaim, Master. Narito ka, panipi. Bumalik nang umalis si Gerald para sa Yanem upang maghanap ng mga pahiwatig, ibinalik niya si Leo sa Mayberry City upang tulungan si Zack. Dahil dito, hindi sila nagkita ng maraming taon. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasang tumugon si Gerald, tunay na nakaranas ka ng maraming oras sa lahat ng oras na ito. Sa tabi nito, pagkatapos na ilabas kami, ibinalik din ng Morningstars ang lahat ng aming mga nakaraang pag-aari.
Gayunpaman, sinabi nila sa amin na ibigay sa iyo ang isang hamon na sulat, sabi ni Aidan. Oh, sila ay sapat na ballsy upang hamanin ako sa isang tunggalian. Kinutya si Gerald habang walang magawa siyang umiling-iling habang binubuksan ang liham. Matapos basahin ito, tila nais nilang tunggalian sa itaas. Ang tuktok ng bundok sa loob ng 3 araw upang malutas ang mga bagay ng isang beses at para sa lahat. Ang Morning Stars ay palaging walang awa at hindi mapaniniwalaan, ngunit malinaw na naantala lamang nila ang hindi maiiwasang dahil alam nila na hindi sila tugma para sa batang Master Gerald. Ipinahayag na si Zack. Mas interesado ako sa inaakala nilang magagawa nila sa 3 araw. Hindi alintana, tinatanggap ko ang kanilang hamon. Kung saan, may nakita ka ba tungkol sa sinabi ko sa iyo na mag-imbestiga, Aiden? Sagot ng nakangiting Gerald habang lumingon siya upang tumingin kay Aidan. Nagawa kong makahanap ng ilang mga pahiwatig, ngunit nakuha ko ang Morning Stars bago ako nagkaroon ng pagkakataon na tumingin pa. Matapos kumuha ng isang gulp ng tubig, pagkatapos ay umungol si Aiden, kita mo, pagkatapos kong bumalik ng mga 3 buwan na ang nakalilipas, ginamit ko ang lahat ng mga mapagkukunan na kailangan kong lihim na magsisiyasat batay sa larawan ng banal na puno ng prutas na ibinigay mo sa akin. Sa huli, pinamamahalaan kong hanapin si Professor Boyle, at sinabi niya sa akin na nakita niya ang sinaunang halaman bago. Gayunpaman, kailangan niyang pumunta sa isang paglalakbay sa negosyo noon, kaya naantala ang aming pagpupulong, sa kasamaang palad, nakuha ako ng Morning Stars makalipas ang ilang sandali. Panipi. Nagulat na marinig iyon, nagtanong si Gerald, Professor Boyle. Sino at nasaan na siya ngayon? Panipi. Oh, siya ay isang botanista na dalubhasa sa pag-aaral ng mga sinaunang halaman. Siya ay napakakaalaman sa lugar na iyon, hanggang sa kung saan siya ay inupahan ng Mayberry University, mga 1 taon at kalahati na ang nakalilipas, upang maging isang propesor. Gayunpaman, mula sa aking maikling pagpupulong sa kanya noon, ligtas kong sabihin na tila misteryoso siya, wala siyang katulad ng mga propesor na nakilala ko noon. Ipinaliwanag si Aidan. Nakikita ko, alinman sa paraan, makipag-ugnay sa kanya kaagad, utos ni Gerald. Novel drama. Kaagad. Sagot ni Aiden habang agad siyang nagsimulang tumawag sa propesor. Kapag natapos ang tawag, lumingon si Aiden upang tumingin kay Gerald bago sabihin, kinuha ng kanyang katulong. Tila, ang propesor ay babalik sa Mayberry mula sa kanyang paglalakbay sa negosyo bukas ng hapon. Panipi. Nakuha mo na. Dahil iyon ang kaso. Harper. Zack. Ang Morning Stars ay nahati na ang aming mga ari-arian, tama. Ilalagay ko kayong dalawa na namamahala sa pagkuha muli sa kanila, sagot ni Gerald habang lumingon siya upang tumingin sa duo. Malakas at malinaw. Ipinahayag ang duo. Matapos ang kaunting muling pag-aayos, ang Mayberry Commercial Street ay muling nabuhay bilang negosyo ng Coffin Group sa hapon ng susunod na araw. Tulad ng inaasahan, si Harper ay muling itinalaga bilang pangkalahatang tagapamahala ng komersyal na kalye. Pagkatapos ng lahat, natitiyak ni Gerald na si Harper na nanatiling tapat kahit na matapos ang lahat ng nangyari ay magpapatuloy na nakatuon sa kanyang trabaho. Hindi alintana, ilang oras na ang nakaraang tanghali nang pumasok ang isang miyembro ng kawani sa tanggapan ni Harper bago sabihin, may isang babae sa labas na nais na makita ka, G. Sullivan. Pupunta ako doon sa 1 segundo. Sagot ni Harper habang inilalagay niya ang kanyang trabaho bago maglakad palabas ng opisina lamang upang sumimangot nang makita kung sino ang babae. Kabanata 2378. Kaya, hinahanap mo ako kahit bago ako dumating para sa iyo, Yasman. Nangungunahan ng galit na si Harper habang sinulyapan niya si Yasman Lamer, ang kanyang kasintahan. Ako, pasensya na, Harper. Ang ginawa ko ay ganap na kakilakilabot. Ngunit mangyaring maunawaan na ang taong iyon ang nagpilit sa akin na gawin ang lahat sa iyo pabalik noon. Matapos makuha ang gusto niya, ang taong iyon ay simpleng inagaw ang lahat bago ako itapon. Sa pag-iisip, ngayon na ikaw ang boss ng Mayberry Capital at ang komersyal na kalye, hinihiling ko sa iyo na tulungan ako. Nakiusap si Yasman. Sa totoo lang naisip mo ba na pinatawad kita? Kinutya si Harper habang umiling-iling siya. Alam kong nagawa ko ang maraming mga maling bagay, ngunit alam kong mayroon ka pa ring damdamin para sa akin. Ikaw, hindi mo nais na makita akong mamatay, gusto mo. Whimpered Yasman miserably. Ano, mamatay? Sagot ni Harper, natigilan. Ngayon ay humihikbi ng labis, paliwanag ni Yasman, matapos akong ninakawan ako ng lahat ng aking mga pag-aari, ang taong iyon ay nag-blackmail sa akin na ibigay sa kanya ang 50 milyong dolyar, ito man o ang aking buhay. Ginawa kita ng malaking kawalan ng katarungan, kaya kahit na hindi mo ako ipahiram sa isang kamay, mangyaring payagan akong humingi ng kapatawaran bago ako mamatay. Panipi.
Ang panunood habang sinimulan ni Yasmin ang pagkotowang hanggang sa ang kanyang noo ay nagsimulang dumurugo, sa kalaunan ay lumambat ang puso ni Harper na hinihimok siyang sabihin, bumangon ka. Kahit na imposible para sa amin na magkasama muli, hindi ko maitatanggi na tayo ay dating mahilig. Sa sinabi nito, hindi ako sapat na puso upang hindi magpahiram ng kamay. Panipi. IT thank you. Hinihintay na nila ako ngayon sa tavern bukas. Whimpered Yasmin sa isang nakakagulat na boses. Naghihintay sila sa mismong pub na binuksan ko para sa iyo. Ballsy. Alinmang paraan, dalhin mo ako sa kanila. Mayroon akong isang salita sa mga B***stars. Kinutya si Harper habang siya ay nag-sign para sa 2 bodyguard upang sundin siya. Ang kanyang kawalan ng pag-aalangan ay nagmula sa katotohanan na ang pub ay nasa loob ng kanyang teritoryo. Hindi alintana, ang pangalawang Harper ay umalis sa kanyang tanggapan, si Gerald na naglilinang sa kanyang tanggapan sa Wayfair Mountain, ay hindi makakatulong ngunit walang magawa na umiling sa kanyang ulo habang binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang hanggal na Harper, tulad ko, mabilis siyang lumambat sa luha ng isang babae. Pa rin, inaasahan kong matutunan mo na kung nais ng babaeng iyon nasaktan ka, magpapatuloy ka lang sa pagkamatay sa kanya, kahit na mayroon kang 8 buhay. Habang nagtatanim, si Gerald ay may ugali na kumalat ang kanyang banal na kahulugan sa isang malaking lugar. Sa pamamagitan nito ay nagawa niyang pagmasdan ang kanyang paligid habang nililinang at maiwasan ang pag-ambush. Anuman, ipinaliwanag nito kung paano naririnig ni Gerald ang pag-uusap sa pasukan ng manor. Ang pag-iisip ng tren ni Gerald ay naputol nang marinig niya si Aiden na kumakatok sa pintuan bago sabihin, kapatid na si Gerald. May nagsabi sa akin na umalis lang si Harper kasama ang babaeng defected sa Morning Stars noon. Alam din ni Leo ang tungkol dito, at tinanong siya kung dapat ba nating pag-usapan sa kanya. Bukod dito, magiging mahusay kung walang mangyayari, ngunit kung may isang bagay, sigurado ako na maaari pa rin nating harapin ang Morning Stars. Panipi. Alam ko na, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung saan, dahil narito ka na, isinulat ko ang isang hanay ng mga diskarte sa paglilinang para sa iyo at Leo. Gawin ang kanyang kopya sa kanya mamaya. Hindi alintana, mula ngayon pasulong, nais kong dalawa ang magsimulang magsagawa ng mahigpit na paglilinang ayon sa mga diskarte sa paghinga na isinulat ko, nauunawaan. Sagot ni Gerald. Ha, ako, thank you. Kapag tapos na ako ng paglilinang, magagawa ba akong maging isang lihim na dalubhasa sa diskarte tulad ng mula sa pamilyang Morningstar? Tanong ni Aiden habang kinuha niya ang mga papeles na nasa sabik. Tulad ng itinuturo ko sa iyo ang mga murang trick, ang ibinigay ko sa iyo ay mula kay Uncle Z-Man. Sa pag-iisip nito, kung linangin mo ng masigasig at sumailalim sa regenerative na paggamot upang linisin ang iyong laman at mga buto, maaari kang sumali sa kaharian ng paglilinang at maging isang aktwal na magsasaka. Sa puntong iyon, ang Morning Stars ay wala sa iyo. Kinutya si Gerald. Kabanata 2399. Bumalik sa Harper, nakuha niya ang posisyon ng manager ng komersyal na kalye sa ilalim ng pamunuan ng Young Master Mateo hindi lamang dahil siya ay isang mabuting kaibigan ni Gerald, kundi pati na rin dahil sa kanyang katalinuhan at pagsisikap. Sa pag-iisip nito, si Yasmin ay matapat na isa sa kanyang ilang mga pagkabigo sa buhay. Hindi alintana, tinutulungan niya ngayon si Yasmin hindi dahil siya ay mabait na puso, ngunit dahil nais niyang turuan ang lalaki na humawak sa kanya sa pagtataksil sa kanya ng isang aralin. Pagkatapos ng lahat, kung hindi ito para sa B***star na iyon, hindi na kailangang maranasan ni Harper ang buhay na bangungot na ibebenta bilang isang alipin kay Ian. Alinmang paraan, nang makarating sila sa pub, agad na pinangunahan ni Yasmin si Harper sa ikalawang palapag, ngunit sa pagdating, walang tao doon. Nasaan sila? Tanong ni Harper. Oh, narito kami, G. Sullivan. Nagpahayag ng isang boses sa labas ng asul bago ang isang pangkat ng mga kalalakihan ay nagmamadali sa pagtatago. Gamit ang pasukan ngayon na naharang, isang binata ang lumakad ng may isang sneer, na hinihimok ang mukha ni Harper na maging pula sa galit habang siya ay umungol, kaya't ikaw, Whale Fox. Hindi man ang mga Morning Stars ay kumikilos ngayon. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang maging mapagmataas na ito? Panipi. Tumatawa lamang bilang tugon, pagkatapos ay gestured para sa kanyang mga tauhan na palibutan si Harper at ang kanyang mga bodyguard bago sumagot, hindi sa palagay ko alam mo ang adobo na iyong naroroon, Harper. Ikaw ang dapat na pumipigil sa pag-arte sa lahat ng mayabang. Hindi alintana, nagawa mo ng maayos, Yasmin. Una ako naisip na hindi namin magagawang maakit ang alinman sa mga malalapit na kaibigan ni Gerald, ngunit natutuwa akong ipinapaalala mo sa akin na si Harper ay isa sa kanyang mga kapatid. Panipi. Ha! Dahil ang lahat ng ito ay ang aking ideya, paano mo planong pasalamatan ako sa oras na ito, kapatid na si Whale?
Sagot ni Yasman na ang ekspresyon ay naging makasalanan. Ikaw, wench mo, niloloko mo ako. Umungo lang naiinis na Harper. Hey, bakit pa ako pupunta sa iyo? Ang katotohanan ay sinabihan, hindi pa rin ako makapaniwala na nahulog ka para dito. Kinutya si Yasman sa isang sneer. Malalaman ko na ikaw ay nasa teritoryo ng Crawford. Ano ang plano mong gawin ng mga dumi? Nag-retort si Harper habang pinapanood niya ang isang binata na may isang baso ng alak sa kamay na lumakad hanggang sa well. Naririnig iyon, sumagot si Well, "Oh, hindi tayo lalaban, kahit na may gagawin sa iyo si G. Sullivan, pagkatapos ng lahat, marahil siya lamang ang may kakayahang gawin ang gawa ng hindi natuklasan, hindi ba ako tama?" Matapos sabihin na, sina Well at Yasman ay naging magalang na batiin ang binata, na nag-uudyok sa mga subordinate ng Well na ideklara, pangatlong Young Master Morningstar. Nararamdaman ang kanyang mga talukap ng mata, sinabi ni Harper, "Ikaw, ang pangatlong batang master ng pamilyang iyon. Tunay na ako. Hindi alintana, narinig ko na ikaw ay isang matalinong tao, kaya't huwag talunin ang Bosch." Mahalaga, nahihirapan ang Morningstars na harapin si Gerald, na ang dahilan kung bakit namin naka-schedule ang tunggalian na maging sa araw pagkatapos bukas. Nagkataon, iyon din ang araw na ipagdiriwang ng aking ama ang kanyang ikapitong kaarawan. Bukod dito, kahit na malinaw na tayo sa pagkawala, hindi kami sumuko. Sa katunayan, maaaring ikaw ang aming tiket sa pagpanalo, sagot ni Isaac sa isang tono ng cheery. Sinubukan ng pangalawang Harper na sabihin ang isang bagay, agad na sinaksak ni Isaac ang kanyang daliri, nagpapadala ng isang tableta sa lalamunan ni Harper. Kasunod nito, kinuha ni Isaac ang inisyatibo upang ipaliwanag, ang nilamon mo lang ay kilala bilang pil ng puso. Ito ay isang espesyal na lason na binuo ng aking pamilya, at pareho itong walang lasa at walang amoy. Tulad ng para sa mga epekto nito, ang pangalawa ang lason ay nagsisimulang maganap, ang iyong buong katawan ay magsisimulang mangati ng napakasama na maramdaman mo ang pangangailangan na maskrat ang iyong mga organo. Hindi ba iyon isang trahedya na paraan upang mamatay? Panipi. Ikaw, binibigkas mo ang B*****. Yelled Harper na nagsisimula ng makaramdam ng isang makati na sensasyon sa kanyang mga daluyan ng dugo. Kung naramdaman na niya ang paghihimok na buksan ang kanyang katawan ngayon, maiisip lamang ni Harper na magiging mas masahol pa ang mas mahaba ang lason ay nanatili sa kanyang katawan. Nakangiti ng masama bilang tugon, pagkatapos ay nanunuya si Isaac, taya ng pakiramdam na kakilakilabot. Alinmang paraan, kung nais mong maibsan ang paghihirap na iyon, makinig ng mabuti. Naghanda kami ng isang espesyal na gamot para kay Gerald, at kailangan namin na pakainin mo ito sa kanya. Ano ang sasabihin mo? Panipi. Ngayon nakahiga sa lupa at nagbubugbog sa sakit, nag-retort si Harper, hindi ako kailanman ipagkanulo si Gerald. Tulad ng mga bodyguard ni Harper na tatawagan para sa backup, pansamantalang nawala si Isaac bago muling lumitaw sa harap ng dalawang lalaki. Bago magreaksyon ang mga kalalakihan, sinampal ni Isaac ang kanyang mga palad sa kanilang mga mukha, agad na tinatapos ang kanilang buhay. Kasunod nito, humakbang si Isaac sa ulo ni Harper bago nanunuya, mag-isip ng isang walang halaga na pangkaraniwan tulad mo ay magiging matigas ang ulo. Ikaw ay isang aso lamang sa aking ika-4 na kapatid, alam mo. Gaano ka manggahas na sumuwi sa akin? Panipi. Hindi kita tutulungan. Nangungunang Harper sa kanyang napakalawak na sakit. Ito ay sa sandaling iyon nang sumabog ang isang waiter sa silid bago sabihin, Miss Lamer. May panauhin na patuloy na igiit na pumasok upang magkaroon ng inumin. Hindi namin siya mapigilan na pumasok. Panipi. Idiot ka, sabihin mo lang sa kanya na sarado na kami para sa araw. Panipi. Ginawa ko ngunit nang makipag-usap sa kanya ang manager, tinapos niya ang pagbugbog sa isang pulp binulong ng waiter bilang tugon. Kabanata 2400. Natapos ang pangalawang pangungusap ng waiter, narinig ni Yasman ang mga yapot na umaakyat sa hagdan. Habang ang lahat ay mabilis na lumingon sa pintuan, isang nakangiting binata na may mga kamay sa kanyang bulsa sa lalong madaling panahon ay pumasok habang nagsasabing, Ham. Hindi mo ba sinabi na ang lugar na ito ay sarado? Ang ikalawang palapag ay tila masigla. Panipi. Sino ka? Ano ang ginagawa mo dito? Ungol ang galit na Yasman. Ako. Nandito lang ako para uminom. Kahit na nagsisinungaling ako kung sinabi kong hindi rin ako naghahanap ng isang tao, sagot ni Gerald habang nakaupo siya sa gilid bago tumingin ng walang tigil sa nanginginig na Harper na ngayon ay halos hindi malay sa sahig. Ganun ba? Well, natatakot ako na ang inumin na ito ang magiging huli mo. Nag-retort si Yasman habang ang mga kalalakihan ng Well ay mabilis na nakapaligid sa batang lalaki. Nang makita iyon, ang batang lalaki ay nagpakawala lamang ng isang pagbahing na kahit papaano ay naging isang gale na nagpadala ng lahat ng mga kalalakihan na lumilipad at nag-crash sa lupa.
Lahat sila ay kumatok. Ano ang impyerno? Yelled Isaac sa lubos na hindi paniniwala habang itinaas niya ang kanyang paa sa ulo ni Harper. Habang totoo na nakilala niya ang napakalakas na mga tao bago ito, wala sa kanila ang maaaring ihambing sa manipis na kapangyarihan ng batang ito. Napagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon, pagkatapos ay gumawa ng ilang mga hakbang si Isaac bago magtanong ng may gulp. Nasaktan ka na ba namin, nakatatanda? Panipi. Mayroon ka. Ikaw ay isang morning star, tama. Ang bagay ay, ang apelyido na iyon ay talagang nakakainis sa akin. Retorted ang batang lalaki na malinaw na Gerald. Kahit na si Isaac na hindi pa nakilala ang bata noon ay pansamantalang nalilito, mabilis na napagtanto ni Yasmin kung sino siya. Gamit nito, ang pangalawa ay nasnack niya ito, sinenyasan siyang sumigaw, mag-ingat, pangatlong batang master. Gerald siya. Panipi. Ano, siya iyon. Naisip ni Isaac sa kanyang sarili habang ang kanyang isip ay pansamantalang nagblanko ay isang segundo lamang ang lumipas nang ang kanyang laban o pagtugon sa paglipad ay pumapasok at ang kanyang mga instincts ay pumili ng paglipad. Gamit nito, agad na lumingon si Isaac at lumukso sa bintana. Sinenyasan nito si Gerald na magpadala ng isang talim ng aura habang sumigaw, mabilis na tumakbo, hindi ba? Sa kasamaang palad dahil ginamit ni Isaac ang kanyang kasanayan sa magaan, ang aura blade ay hindi makarating kay Isaac sa oras. Gayunpaman, sa natakot na pagkadismaya ni Isaac, ang talim ng aura ay hindi mawawala. Pinapanatili nito ang pag-uwi sa kanya, na nag-uudyok sa natatakot na tao na nagawang maramdaman kung gaano kalakas ang pag-atake na alisan ng tubig ang lahat ng kanyang mahahalagang chi, para lamang gawin siyang tumakbo ng mas mabilis. Ang pangalawa ay sumabog siya sa kanyang tahanan, hindi rin tumigil si Isaac upang mahuli ang kanyang hininga. Sa halip, nagsimula siyang frantically sumigaw, F-Father. Iligtas mo ako, Ama. Papatayin ako ni Gerald. Panipi. Naturally, sinenyasan nito si Jackson at ang anim na matatanda na magmadali. Nang makita ang mabilis na papalapit at napakalakas na aura blade, sinenyasan si Jackson na sumigaw, maingat, Isaac. Manatili sa likuran namin. Panipi. Kasunod nito, si Jackson at ang anim na matatanda ay mabilis na nagtulungan upang makabuo ng isang nagtatanggol na kalasag ng hangin. Sa kanilang labis na pagkadismaya, kahit na bago ang pag-atake ay bumangga laban sa kanilang kalasag, ito ay sinalsal sa mga piraso lamang mula sa napakalaking presyon ng aura blade. Ang kanilang buhok ngayon ay nakatayo sa dulo, ang pitong natigilan na mga lalaki ay mabilis na nasnap mula dito bago lumayo si Dodge. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.